Nagsisimula ang kwento sa isang hardcore gamer na si Kenichi na katatapos lang sa isang game na inabot siya ng 3 buong taon bago ma-clear. Pagkatapos niyang matapos, sumandal siya sa upuan at napabuntong hininga, iniisip kung gaano ito kaboring at ka-disappointing. Kahit 3 taon niya itong nilero, hindi siya kailanman tunay na nahirapan. Ang gusto talaga ni Kenichi ay isang game na itutulak siya hanggang sa pinakalimit niya. Yung tipong aabutin siya ng 10 taon bago matapos. Isang totoong hamon, hindi yung kaya lang i-clear basta't may sapat na tiyaga. Dahil doon, agad siyang naghanap ng panibagong lalaruin. Nag-scroll siya sa iba't ibang titles, reviews, at recommendations pero wala talagang pumupukaw sa interes niya. Hanggang sa biglang nag-glitch ang screen ng computer niya at kumurap-kurap ang monitor. May kakaibang text na lumabas na nag-aalok ng isang game na walang katapusan at nakaset sa isang fantasy world na puno ng mahika. Nanlaki ang mga mata ni Kenichi sa excitement. Wala pa siyang naririnig na game na never-ending at sa ideya pa lang ay bumibilis na ang tibok ng puso niya. Hindi na siya nagdalawang isip at agad niya itong kinlik. Pinapili siya ng difficulty level. May easy mode at may hard mode, mga karaniwang options na tila walang dating sa kanya. Pero habang nag-scroll siya pababa, may napansin siyang extra option sa pinakadulo na tinatawag na hell mode. Hindi pa niya ito nakikita sa kahit anong laro noon. Lalong tumaas ang excitement niya nang maisip na baka ito na ang hinahanap niyang ultimate challenge. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang Hell Mode. Sunod, pinili niya ang Summoner class at buong kumpiyansang pinindot ang Start button. Sa mismong sandaling iyon, may kakaibang nangyari. Biglang nagliwanag ang screen at bago pa siya makareact, para siyang hinigop papasok sa monitor. Sa sumunod na sandali, nagising siya sa isang ganap na ibang mundo bilang isang bagong silang na sanggol, umiiyak habang isinilang sa isang mahirap na pamilya ng mga magsasaka. Maya-maya, may isang lalaking marahang bumuhat sa kanya at binigyan siya ng pangalan. Ang pangalang iyon ay Allen. Nakakagulat man, hindi siya nalungkot sa sitwasyon niya. Sa dati niyang buhay, isa siyang 35 anyos na gamer na walang pera at na-stuck sa isang dead-end job na walang malinaw na kinabukasan. Kumpara doon, parang isang bagong simula ang buhay na ito. Ang Mary Incarnate ay nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay ng mas maayos at mas makabuluhan. Sa ngayon, 1 taong gulang pa lang si Allen kaya hindi pa siya makapagsalita pero malinaw na malinaw ang pag-iisip niya. Kaya niyang ayusin ang mga iniisip niya, intindihin ang mga usapan sa paligid, at obserbahan ang lahat ng mabuti. Napansin din niya na Japanese ang wika sa mundong ito, ibig sabihin iyon ang karaniwang lengguwahe rito. Nakatira si Allen at ang pamilya niya sa isang frontier village kung saan ang mga pioneer ay nagbabayad ng buwis sa namumunong Panginoon kapalit ng karapatang sakahin ng lupa. Dahil bago pa lang ang lugar, wala pa itong maayos na pangalan. Ang ama ni Allen ay si Roden, isang masipag at maalagang lalaki na ginagawa ang lahat para masuportahan ang pamilya. Batay sa itsura at kilos nito, tinatayang nasa mga 20 taong gulang pa lang siya. Ang ina naman niya ay si John na mukhang nasa huling bahagi pa lang ng teenage years niya. Sa closeness at pagmamahala ng mga magulang niya, pakiramdam ni Allen ay hindi magtatagal at magkakaroon din siya ng mga nakababatang kapatid. Nang gabing iyon, matapos siyang patulugin, tahimik na nakahiga si Allen habang nag-iisip. At bigla niyang naalala na sa mundong ito, isa siyang summoner. Dahil sa kuryosidad, sinubukan niyang buksan ang status window para tingnan ang stats niya. Pero sa sandaling ginawa niya yon, may hindi inaasahang nangyari. Sa halip na simpleng window lang ang lumabas, isang malaking libro ang biglang nag-materialize at lumutang sa ibabaw niya. Napasigaw si Allen sa gulat sa biglaang paglitaw nito. Sobrang nabigla siya sa nakita. Dahil sa sigaw niya, agad nakuha ang atensyon ng mga magulang niya. Natarante si Allen at mabilis na pinawala ang lumulutang na libro bago pa ito makita ng mga ito. Dali-daling pumasok ang kanyang mga magulang para tingnan siya, pero nang makitang wala namang kakaiba, inisip nilang nagsasalita lang siya o umiingay habang natutulog. Dahil wala naman silang nakitang problema, tahimik silang umalis ng kwarto. Pagkaalis nila, maingat na inilabas muli ni Allen ang libro. Hindi nagtagal, nalaman niyang ang lumulutang na librong iyon ay isang grimoire na naglalaman ng lahat ng detalye tungkol sa stats at abilities niya. Habang binabasa niya ito, nakumpirma niyang isa nga siyang summoner. Katulad ng class na pinili niya sa laro. Nakasaad sa libro na kaya niyang mag-summon ng mga nilalang pero dahil bata pa siya, limitado pa siya sa pag-summon ng mga insekto at hayop. Kahit ganoon, sobra ang excitement ni Allen. Gusto niyang agad subukan ng pag-summon kaya sinubukan niyang mag-summon ng isang insekto. Pero kahit ilang beses niya itong gawin, walang nangyayari. Matapos ang ilang beses na pagkabigo, pinilit niyang kumalma at mag-isip ng mabuti. Naalala niya ang isa pang skill na nakasulat sa grimoire at nagpasya siyang gamitin muna ang create skill niya.
Nang i-activate niya ito, may nangyari rin sa wakas. Isang crafting card para sa isang insekto ang biglang lumitaw sa harap niya. Doon niya napagtanto na kailangan muna niyang likhain ang nilalang bago niya ito ma-summon. Ngayong nasa kanya na ang crafting card, naghanda siyang isagawa ng maayos ang pag-summon ng insekto. Pero bago pa niya ito magawa, pumasok ang kanyang ina para silipin siya. Mabilis na humiga si Allen at nagkunwaring natutulog. Kahit nakaalis na ang kanyang ina, napansin niyang bigla siyang inantok. Mabigat ang mga talukap ng mata niya at naunawaan niyang wala ring saysay ang pilitin ng sarili na manatiling gising. Nagpasya siyang matulog muna at subukang muli ang pag-summon kinabukasan. Kinaumagahan, nang hindi siya binabantayan ng kanyang mga magulang, maingat niyang inilabas muli ang grimoire. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nakumpleto ang pag-summon. Sa isang iglap, isang higanting tipaklong ang lumitaw at agad tumalon papunta sa mukha niya. Natarante si Allen pero agad din siyang nakabawi at sinubukan itong inuutusan itong sumunod sa kanya. Sa kasamaang palad, walang pakialam ang tipaklong at basta na lang tumalon palayo. Nalito si Allen kaya muli niyang sinuri ang grimoire. Umaasang may paliwanag ito. Nakita niya roon ang stats ng tipaklong na nakasulat sa loob ng libro. Ipinaalam din ng grimoire na kailangan niyang bigyan ng pangalan ng kanyang summoned creature. Pagkatapos mag-isip sandali, napagdesisyonan ni Allen na bagay ang pangalang Dina para sa isang tipaklong. Sinilip din niya ang sarili niyang stats at napansin niyang tumaas ang abilities niya matapos niyang ma-summon si Dina. Ngunit bago pa siya makapagdiwang, biglang pumasok ang kanyang ina sa kwarto. Agad nitong napansin si Dina dahil matindi ang takot nito sa mga insekto. Hindi na ito nag-isip at kaagad na tinapakan at dinurog ang tipaklong. Ganun lang, wala na si Dina. Makalipas ang ilang araw na pag-eeksperimento at paulit-ulit na pagsubok sa iba't ibang skills, sa wakas ay nakapag-summon muli si Allen ng panibagong nilalang. Sa pagkakataong ito, isang maliit na daga ang lumitaw at pinangalanan niya itong Mousy. Sa kasamaang palad, kasing hina rin ito ng ulo ni Dina. Hindi rin ito gaanong sumusunod sa utos at kadalasan ay ginagawa lang kung ano ang gusto nito. Pero hindi tulad ni Dina, may kapaki-pakinabang na ability si Mousy na tinatawag na Scurry na nagbibigay dito ng kakayahang gumalaw sa loob ng silid ng sobrang bilis. Kahit hindi pa rin ito ganap na masunurin, ginagamit naman ni Mousy ang Scurry tuwing inuutusan siya ni Allen. Kaya kahit papaano ay nabawasan ang pagkadismaya niya sa summon na ito. Ginugol ni Allen ang natitirang oras ng araw sa masusing pag-aaral ng kanyang grimoire. Paulit-ulit niyang binasa ang bawat pahina, sinusubukang unawain kung paano ba talaga gumagana ang summoning at kung ano ang kailangan niyang gawin para makapag-summon ng mas malalakas na halimaw na kayang sumunod ng maayos sa mga utos niya. Nag-isip siya ng iba't ibang paraan, posibleng kondisyon, at kombinasyon ng skills. Pero gaano man siya magsuri, wala siyang makitang malinaw na sagot. Sa huli, nauwi sa wala ang lahat ng pagsisikap niya at nakaramdam siya ng kaunting pagkadismaya. Kinahapunan, sa wakas ay umuwi ang ama niyang si Roden. May mga bahid ng dugo ang damit nito at halatang kagagaling lang sa isang mapanganib na pangangaso. Ipinagmamalaki nitong sinabi kay Allen na napatay niya ang isang napakalaking boar. Ikinwento pa niya kung gaano ito kalaki at nakakatakot, saka tinanong si Allen kung gusto ba niyang makita ito. Pagkarinig pa lang, halos hindi mapigilan ni Allen ang excitement. Ito ang unang tunay na halimaw na makikita niya sa mundong ito. Nang makita kung gaano kasabik ang anak, isinama siya ni Roden. Unang beses ni Allen na makalabas ng bahay kaya lalo siyang natuwa. Habang naglalakad, itinuro ng kanyang ama ang isang kawan ng mga ibon na tinatawag na Alba Heron. Sa panahong ito ng taon, sabay-sabay silang lumilipad pahilaga bilang hudyat ng pagdating ng taglagas. Ipinaliwanag din ni Roden na ipinangalan niya si Allen sa Alba Heron. Matapos ang humigit kumulang 10 minutong paglalakad, narating nila ang lugar kung saan kinakatay ang boar. May ilang tao na roon, sama-samang pinoproseso ang halimaw. Noong una, puno ng excitement si Allen habang tinititigan ito ng malapitan. Pero habang mas mabuti niya itong sinusuri, unti-unting napalitan ng takot ang nararamdaman niya. Sa personal niyang pagharap sa ganoong kalaki at kalakas na halimaw, doon niya tunay na naunawaan kung gaano ito nakakatakot. Alam niyang kung haharap siya sa ganito ngayon, wala siyang kahit anong laban. Makalipas ang ilang sandali, lumapit ang kapitbahay nilang si Jerry kay Roden at binati ito sa pagkakapatay sa boar. Hindi nagtagal, nagsigawan at nagbunyi na rin ang ibang mga taga-nayon. Alam ng lahat na hindi madaling pabagsakin ng isang boar na ganoon kalakas at isa itong malaking tagumpay. Formal namang ipinakilala ni Roden si Allen kay Jera. Naiwan itong walang masabi nang makita kung gaano kapermal at kabait si Allen, lalo na at isang taong gulang pa lamang ito. Isinantabi muna yon, nagtanong si Allen kung gaano ba talaga kalakas ang isang boar.
Ipinaliwanag ni Jera na ang mga boar ay likas na C-rank na mga halimaw at kadalasan ay nangangailangan ng humigit kumulang 20 tao na magtutulungan para mapabagsak ang isa. Tahimik na itinanim ni Allen sa isip ang impormasyong iyon. Napagtanto ni Allen na malinaw itong nagsisilbing sukatan kung gaano kalakas ang mga nilalang sa mundong ito at kung anong uri ng mga kalaban ang maaari niyang harapin balang araw. Makalipas ang humigit kumulang 10 buwan, may isang nakakatuwang balita siyang natuklasan. Umabot na siya sa level 2 bilang isang summoner. Dahil sa level up na ito, kaya na niyang gumawa ng G-rank creature cards, isang malaking hakbang pasulong para sa kanya. Bukod pa roon, nakakuha siya ng panibagong skill na nagbibigay daan para ma-fuse niya ang kanyang mga summoned creatures. Pinakamaganda sa lahat, nag-double ang kanyang inventory space. Ibig sabihin, maaari na siyang maglaman ng doble sa dami ng buffs kumpara dati na lubos na nagpapataas ng potensyal niyang lakas. Nang gabing iyon matapos ang hapunan, punong-puno ng excitement si Allen dahil sa bago niyang level. Bagong skill, at mas malawak na inventory. Sabik na sabik siyang subukan sa unang pagkakataon ng kanyang fusion technique. Ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng pagkadismaya nang mapagtanto niyang hindi pa rin niya magamit ang fusion sa kanyang mga card. Kahit puno ang kanyang MP, gaano man niya pilitin at sundin ng maigi ang proseso, hindi pa rin ito nag-a-activate. Naiinis man siya, naiintindihan niyang masyado pa siyang bata at kulang pa sa lakas. Lumipas ang panahon, at pagsapit ng edad na 3 taon. Malinaw na ang progreso ni Allen sa landas niya bilang summoner. Matapos ang maraming pagsubok at paulit-ulit na practice, sa wakas ay nagtagumpay siyang magamit ang fusion technique sa ilan sa kanyang mga card. Sa prosesong iyon, nakagawa siya ng isang bird card, at ang ibong na summon niya mula rito ay pinangalanan niyang Chappy. May espesyal na ability si Chappy na tinatawag na voice mimicry na nagbibigay dito ng kakayahang perpektong gayahin ang anumang sabihin ni Allen. Nang marinig ni Allen na ginaya ni Chappy ang kanyang boses, agad niyang naisip kung gaano ito magiging kapaki-pakinabang. Maaari niya itong gamitin para lituhin ang mga kalaban, akitin ang mga halimaw papunta sa mga bitag, o lumikha ng distraction sa gitna ng laban. Habang iniisip ni Allen ang lahat ng natutunan niya, nakaramdam siya ng kasiyahan sa lalim at komplikasyon ng mundong ito. Aminado siya sa sarili na ang mundong ito ang tunay na rurok ng hardcore gaming, higit na mas matindi kaysa sa anumang naranasan niya sa dati niyang buhay. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, dumalaw ang isa sa mga kaibigan ni Allen, isang batang babae na nagngangalang Karina, para sa isang playdate. Gaya ng nakasanayan, naglaro sila ng pagiging kabalyero at naglaban gamit ang mga kahoy na patpat na parang espada. Noong una, minamaliit siya ni Allen at inisip na madali lang manalo. Pero ikinagulat niya na mas mabilis at mas maliksi si Karina kaysa sa inaasahan niya. Mabilis itong kumilos, nakakaiwas sa mga atake niya, at nakakaganti bago pa siya makareact. Hirap na hirap si Allen na sabayan ang galaw nito. At bago pa niya namalayan, natalo na siya. Sa pagtatapos ng araw, pagod na pagod si Allen at talagang bogbog sa laban kay Karina. Masakit ang katawan niya at sugatan ng pride niya. Pero imbes na panghinaan ng loob, tahimik siyang nangako sa sarili na magiging mas malakas siya bago ang susunod nilang laban. Nang gabing iyon, may mahalagang balita sa pamilya. Inanunsyo ni John na siya ay buntis. Pagkarinig nito, sinabi ni Allen sa kanyang ama na gusto niyang tumulong sa pag-aani ng mga patatas dahil hindi na gaanong makakatulong ang kanyang ina. Sa loob-loob niya, alam niyang kaya niya ang pisikal na trabaho dahil mayroon na siyang stamina ng isang ganap na adulto. Ngunit hindi iyon alam ng kanyang mga magulang. Maingat nilang sinabi sa kanya na ang batang kasing edad niya ay hindi dapat nagtatrabaho at mas mabuting maglaro at mag-enjoy muna sa pagkabata. Hinimok siya ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang pakikipaglaro kay Karina dahil napapansin nilang masaya siya tuwing naglalaro sila ng pagiging kabalyero. Binanggit din nila na inaabangan na nila ang appraisal ceremony ni Allen. Wala siyang ideya kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ni John na kapag tumuntong siya sa 5 taong gulang, magkakaroon ng isang banal na seremonya para malaman kung anong uri ng talento ang taglay niya. Umaasa sila na makakatanggap si Allen ng magandang talento, isang bagay na maaaring magpalaya sa kanilang pamilya mula sa buhay bilang mga serf. Makalipas ang ilang buwan, noong taglamig, aksidenteng nakalimutan ni Allen na itago si Dina. Dahil dito, biglang nakita ng kanyang ina ang insekto at labis siyang natakot. Nadulas siya at bumagsak sa sahig. Nang mabilis na pumasok si Rodan para tingnan siya, sinabi ni John na pumutok na ang kanyang panubigan at mangganganak na siya. Nagkataon namang nasa malapit si Karina dahil naglalaro silang muli ni Allen. Agad na inutusan ni Rodan si Karina na tawagin ang kanyang mga magulang dahil may karanasan ng mga ito sa pagtulong sa panganganak. Hindi nagtagal, dumating sina Jera at ang kanyang asawa na si Matilda upang tulungan si Joe. Si Matilda ang namahala sa sitwasyon at naghanda para sa panganganak.
Kaagad niyang pinalabas ang lahat ng kalalakihan sa bahay at sinabing kailangan niya ng pribadong espasyo para makapagtrabaho ng maayos. Lumipas ang mahabang gabi, at kinaumagahan ay nagising ang mga lalaki sa tunog ng pag-iyak ng sanggol. Dali-dali silang lumapit at nalaman na ligtas na naipanganak ang bata. Hiniling kay Rodan na pangalanan ang sanggol. Nang hindi na masyadong nag-isip, pinili niyang pangalanan itong Mesh. Agad na nagustuhan ni Ja ang pangalan, pero makalipas ang ilang segundo ay napaisip siya kung galing ba iyon sa isang halimaw. Inamin ni Rodan na oo, pero hindi niya maitatanggi na maganda ang tunog nito. Natawa si Ja at nakitawa na rin ang iba. Habang sabay-sabay silang nagtatawanan, tahimik na pinagmamasdan sila ni Allen at binalikan sa isip ang lahat ng nangyari sa buhay niya. Napagtanto niya na hindi niya kailanman tunay na naunawaan kung bakit siya na-reincarnate. Bukod sa desperado niyang kagustuhan noon na makalaro ng isang hardcore game na may sobrang hirap at hindi balanseng sistema, naalala rin niya kung gaano kalungkot at kawalang saysay ang dati niyang buhay, at napagtanto niyang ayos lang sa kanya na tuluyan na itong iwan. Sa bagong mundong ito, pakiramdam niya ay malaya siya, walang pumipigil, at puno ng posibilidad ang hinaharap. Higit sa lahat, alam niyang ang bago niyang pamilya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang bagong buhay. Hindi pa niya alam kung paano niya gagawin, pero tahimik siyang nangako sa sarili na anuman ang mangyari, palalayain niya ang kanyang pamilya mula sa malupit na buhay bilang mga serf. Lumipas ang panahon at nang tumuntong si Allen sa 5 taong gulang, isinama siya ng kanyang ama sa paglalakad sa isang malawak na bukirin ng mga bulaklak at nagsimulang magkwento tungkol sa appraisal ceremony. Ayon kay Rodan, isa itong espesyal na seremonya na kailangang salihan ng bawat bata sa kanilang nayon kapag umabot sa 5 taong gulang. Kapag natuklasang may talento ang isang bata, maaari nitong maiangat ang bata at ang kanyang pamilya at makatakas sila sa buhay bilang mga serf. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Rodan na hindi ito magiging madali dahil marami silang kakumpetensya, lalo na at siksikan ng populasyon ng kanilang nayon. Sa daan, nakasalubong nila si Karina at ang ama nito. At nagpa siya ang apat na maglakbay ng magkakasama patungo sa isang kalapit na nayon ng mga commoner. Pagdating nila roon, nagulat si Allen na tinatawag na commoner ang mga taong nakatira doon dahil maayos ang kanilang ayos at mas magaganda pa ang suot nilang damit kumpara sa kanya. Hindi nagtagal matapos yon, handa nang magsimula ang appraisal ceremony. Dahan-dahang binuksan ng mga pari ang malaking pangunahing pinto at inutusan muna ang mga tao na magbigay galang kay Elmia, ang Diyos ng paglikha. Pagkatapos nito, sinabi nilang ang mga bayani ng kaharian ay hindi lamang nagmumula sa mga taong may mataas na ranggo, kapangyarihan, o estado sa buhay, kundi maaari ring magmula sa mga ordinaryong serf. Nang marinig ito ni Allen, agad niyang naunawaan na totoo iyon. Naalala niya na sa epilogue ng laro na nabasa niya noon. Malinaw na nakasaad na ang mga class tulad ng Hero at Sword Lord ay kailangang magsimula mula sa mababang antas ng lipunan. Noong una, inisip niyang isa lamang itong walang kwentang game rule. Ngunit ngayon, napagtanto niyang batas pala iyon ng mismong mundong ito. Lahat, anuman ang estado o pinagmulan, ay kailangang sumailalim sa seremonya. Matapos ang paliwanag, mahinahong umusad ang mga commoner at isa-isang pumasok sa loob ng gusali. Pagpasok nila, napansin ni Allen ang isang estatwang nakatayo sa gitna at inisip niyang ito marahil ang Diyos na sinasamba sa mundong ito. Si Elmia. Hindi nagtagal, nagsimula ang appraisal ceremony na pinangunahan ng pinuno ng nayon at ng kanyang anak na si Palomes. Lumapit si Palomes sa kristal na bola at ipinatong ang kanyang kamay dito. Biglang nagliwanag ang kristal at ipinahayag na ang talento niya ay pagiging merchant. Agad na napatalon sa tuwa ang kanyang ama at niyakap siya, ginhawang-ginhawa na hindi pala walang silbi ang kanyang anak. Habang pinapanood iyon ni Allen ng may paghanga, biglang lumitaw sa harap niya ang kanyang grimoire at nagsimulang magsulat ng ilang numero sa mga pahina nito. Doon niya napagtanto na ang mga attributes ay ipinapakita na ngayon bilang malinaw na values at hindi na nakatagong numero. Ang pinakanagustuhan niya ay siya lamang ang nakakakita sa grimoire, kaya malaya niya itong magagamit ng hindi napapansin ng iba. Nagpatuloy ang seremonya habang masayang ipinagdiriwang ng mga bata at kanilang mga magulang ang mga natanggap nilang talento. Ngunit hindi lahat ay sinuwerte, at may ilan ding umalis na bigo dahil wala silang natanggap. Sumunod si Dagora. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa kristal at muli itong nagliwanag. Ipinaalam ng pari na ang talento niya ay axe user. Agad na napasigaw sa tuwa si Dagora at tumakbo papunta sa kanyang ama para magdiwang. Isa-isang natapos ang mga bata hanggang sa si Allen at si Karina na lamang ang natira kasama ang kanilang mga magulang. Mabilis na lumapit si Karina sa kristal, puno ng excitement na malaman ang kanyang talento. Sa sandaling mahawakan niya ito, sumabog ang isang matinding liwanag mula sa kristal. Nang ipahayag ang resulta, maging ang mga pari ay nagulat. Halos nasa pinakamataas na antas ang karamihan sa kanyang stats.
At inihayag na ang talento niya ay Sword Lord, isa sa pinakabihira at pinakamalakas na talento. Labis ang tuwa ng kanyang ama, iniisip na maaaring ito na ang magiging daan para makaahon sila sa kahirapan. Ngunit si Karina mismo ay hindi mukhang masaya dahil ang nais lang niya ay maging isang simpleng swordsman. Hindi naman nagulat si Allen dahil noon pa man ay alam na niyang may kakaiba kay Karina. Lalo siyang na-excite dahil umaasa siyang malalaman din ng kanyang mga magulang na isa siyang summoner. Buong kumpiyansa siyang lumapit sa kristal para isiwalat ang kanyang talento. Ipinatong niya ang kanyang kamay dito at isang nakakasilaw na liwanag ang biglang sumabog, dahilan para tumilapon siya palayo bago bumagsak sa lupa. Agad na lumapit si Rodan sa isa sa mga pari at nagtanong kung nagising ba ang isang natatanging talento sa kanyang anak, ngunit sa halip ay inanunsyo ng pari na walang anumang talento si Allen. Ni hindi man lang nagpakita ng lungkot si Rodan. Kalmado niyang hinawakan si Allen sa magkabilang balikat at sinabi na oras na para umuwi sila. Pagbalik nila sa bahay, naroon na sina Ja at ang nakababatang kapatid ni Allen na si Mesh, masayang sinalubong ang dalawa. Nang gabing iyon, kinausap ni Rodan si Allen at sinabing huwag itong malungkot dahil sa kawalan ng talento, at ipinaliwanag na walang ganoong bagay ang makapagbabago sa pagmamahal nila para sa kanya. Kahit ganoon, nakaramdam pa rin si Allen ng kaunting pagkadismaya dahil wala siyang natanggap na sariling talento. Sa kabila nito, nanatili siyang nagpapasalamat at masaya na isinilang siya sa isang mapagmahal na pamilya. Nang gabing iyon, gising pa si Allen habang nakabukas ang kanyang grimoire sa harapan niya. Habang muli niya itong sinusuri, napansin niyang ang bawat isa sa kanyang attributes ay nakalista bilang E-rank. Kahit paano, may isang mahalagang bagay siyang napagtanto. Siya lang ang naglalaro sa mundong ito sa Hell Mode. Ipinagpalagay ni Allen na ang ranking system ay malamang sumasalamin sa kung gaano kalaki ang paglago ng isang tao sa tuwing magle-level up. Dahil doon, naniniwala siyang ang dahilan kung bakit i-rank ang lahat ng abilities niya ay dahil pinili niya ang Hell Mode difficulty, na malamang ay nagpapababa ng progreso niya sa 100 bahagi lamang ng normal. Ibig sabihin, ang stats na nakikita sa grimoire ay maliit na bahagi lamang ng tunay niyang potensyal. Alam ni Allen na sa ganitong klaseng hirap, karamihan ay susuko na. Pero hindi siya. Desidido siyang patunayan na kaya niyang talunin ang anumang hardcore game na haharapin niya. Kinabukasan, pumunta si Allen at ang kanyang pamilya sa bahay ni Karina upang ipagdiwang ang pagiging sword lord nito. Habang naglalakad, napansin ni Allen na tila may bumabagabag sa kanyang ama, kahit halatang ayaw nitong pag-usapan iyon. Dala-dala ni Rodan ang mabigat na pakiramdam hanggang sa makarating sila sa bahay ni Karina. Nang magsimula na ang inuman ng mga matatanda, nagkaroon ng pagtatalo sina Rodan at Gerald tungkol sa isang walang kwentang bagay. Pinanood ni Allen ang kanilang pagtatalo at napaisip kung baka nagseselos ang kanyang ama dahil naging sword lord si Karina. Ngunit agad niyang inalis ang ideyang iyon dahil alam niyang hindi ganoong klase ng tao ang kanyang ama. Patuloy na lumala ang argumento habang pasiga silang nagpapalitan ng salita. Biglang may ibinunyag si Jera na ikinagulat ng lahat, minsan daw ay sinabi ni Rodan na nais nitong putulin ang ugnayan ng kanilang pamilya. Nabigla ang lahat ng nakarinig. Inamin ni Rodan na totoo iyon pero ipinaliwanag niyang hindi iyon dahil gusto niya. Sinabi niyang napakabihira ng talento ni Karina at maaari pa itong magbukas ng landas para maging maharlika balang araw. Dahil dito, naniniwala siyang hindi dapat malagay sa panganib ang kinabukasan nito sa patuloy na pakikisalamuha sa mga surf na tulad nila. Kahit matapos ang paliwanag, nagpatuloy pa rin ang kanilang pagtatalo hanggang sa tuluyan ng makialam ang kanilang mga asawa at sinampal sila upang matauhan. Ipinaliwanag ni na Matilda at Ja ang totoo na silang apat ay magkakaibigang lumaki sa iisang nayon. Ayon sa kanila, sina Jera at Rodan ay matitigas ang ulo at likas sa palaway mula pa noon, laging naghahanap ng dahilan para magbangayan. Bagamat bahagyang kumalma sina Rodan at Jera nang maging mga ama na sila, ang pagbabalik tanaw sa mga alaala ng kabataan nila ang tuluyang nagpalamig ng sitwasyon. Sa huli, natapos ang gabi na masaya silang nagkukwentuhan at nagiinuman ng magkakasama. Kinabukasan, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa talento ni Karina at hindi nagtagal ay nagsimulang magplano ang Order of Knights ng espesyal na pagbisita para makita siya ng personal. Di kalaunan, dumating ang mga kabalyero sa nayon sakay ng kanilang mga kabayo. Pagdating pa lang nila, agad na lumapit sina Karina at Jere sa Knight Commander upang formal na ipakilala siya. Habang nag-uusap ang mga ito, pinagmamasdan lamang ni Allen mula sa malayo at napaisip kung nangangahulugan ba iyon na balang araw ay kailangan ng lisanin ni Karina ang nayon upang maging ganap na kabalyero. Nauunawaan niyang iyon ang landas na nakalaan para sa kanya, ngunit aminado siyang mamimiss niya ito pagdating ng panahong iyon. Matapos makipag-usap ng commander kay Jera, bigla itong nagbigay ng mabigat na pahayag.
Sinabi niyang maaaring nagsisinungaling ang mga ito tungkol sa pagkakaroon ni Karina ng Sword Lord talent. Dahil dito, idineklara niyang kailangan nitong patunayan ang sarili sa isang duel laban sa Vice Captain. Kapag nabigo siya, agad siyang papatayin dahil ang pagsisinungaling tungkol sa talento ay may kaparusahang kamatayan. Agad tumutol si Jera, hindi matanggap kung bakit ang isang batikang Vice Captain ay makikipaglaban sa isang 5 taong gulang na bata. Ganoon din ang naramdaman ni Allen, ngunit alam niyang wala siyang magagawa para pigilan ito. Tiningnan ni Karina ang espadang gagamitin niya sa laban at napansin kung gaano ito kakinis at kaganda. Dahil pa lamang doon, agad siyang pumayag sa duel at sinabi sa kanyang ama na huwag mag-alala. Naiwan si Jera na walang masabi. Nagsimula ang laban sa pagitan ni Karina at ng Vice Captain na si LeBron. Sa unang mga sandali, tila magkapantay ang dalawa. Ngunit hindi nagtagal, ginamit ni LeBron ang napakalakas niyang puwersa upang madaig si Karina at ibinangga siya sa isang pader. Nang makita yun ni Jera, desperado siyang nagtangkang sumingit ngunit pinigilan siya ng mga kabalyero. Sa puntong iyon, inakala ng Knight Commander na tapos na ang laban. Ngunit sa kanyang pagkagulat, tumayo muli si Karina. Nababalutan ng mahinang asol na aura, dumiretso siya kay LeBron at pinakawalan ang sunod-sunod na espada na 10 beses na mas mabilis at mas malakas kaysa sa nauna niyang mga atake. Nahihirapan si LeBron na makasabay at hindi nagtagal ay nahati sa dalawa ang kanyang espada. Agad na ipinahinto ng commander ang laban. Naiwan ng vice captain na hindi makapaniwala kung paano siya natalo ng isang 5 taong gulang na bata sa edad niyang 24. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao para kay Karina. Ngayong wala ng pagdududa na siya nga ay isang sword lord, punong-puno ng pagmamalaki si Jera habang pinagmamasdan ang kanyang anak na nagtagumpay laban sa imposibleng sitwasyon. Pagkaraan, lumapit ang commander kay Jera at sinabi na wala na siyang alinlangan sa talento ni Karina at nais niyang pag-usapan ang kinabukasan nito. Kahit galit pa rin si Jera sa mapanganib na pagsubok na ipinataw sa anak, pumayag siyang makipag-usap. Nagtungo sila sa tirahan ng pinuno ng nayon at doon nagsimula ang talakayan habang naghahapunan. Ipinakilala ng Knight Commander ang sarili bilang Zen-Off at ipinaliwanag na ipinadala siya ng Panginoon ng lupain upang tiyakin kung totoo ngang may isang Sword Lord na lumitaw. Matapos masaksihan mismo ang duel, buong kumpiyansang kinumpirma ni Zenith na tunay ngang may Sword Lord. Pagkatapos nito, inanunsyo niya ang isa pang desisyon ng Panginoon ng lupain. Orihinal na ipapangalan sana ang nayon sa pinuno nito, ngunit dahil sa pagkakatukla sa isang Sword Lord, nagbago ang lahat. Bilang parangal kay Krina, tatawagin na itong Krina Village. Humingi rin ng paumanhin si Zenith kay Jera dahil sa malupit na pagsubok na ipinagawa sa kanyang anak. Hindi mapagtanim ng galit si Jera kaya tinanggap niya ang paghingi ng tawad at pinalampas ang nangyari. Sinabi ni Zenith kay Jera na ipagpatuloy lamang ang pagpapalaki kay Krina gaya ng dati. Kapag umabot siya sa edad na 12, ipapadala siya sa Royal Academy upang mag-aral at tuluyang maasa ang kanyang talento. Nang marinig ito, natuwa si Alan sa ideya ng isang akademya na puno ng mga taong may talento tulad niya. Ngunit habang nagpapatuloy ang usapan, napansin niya kung bakit naroon din si Dag-Ora, isa sa mga batang nakatanggap ng Axe Talent. Kinilala ni Zenith si Dag-Ora at sinabihan itong magsikap sa pagsasanay upang balang araw ay makapasok din sa akademya. Pagkatapos nito, ibinaling ni Zenith ang atensyon kay Alan at may napansin siyang kakaiba. Nagtaka siya dahil bihira ang may parehong maitim na buhok at maitim na mata. Nang malaman niyang anak siya ni Roden, ang mangangaso ng baboy ramo, agad siyang tumayo at nagbigay galang. Ipinaliwanag ni Zenith na kilala si Roden bilang isang alamat sa nayon, isang lalaking humahawak sa karamihan ng mga mapanganib na gawain tuwing pangangaso at itinuturing na tunay na bayani ng mga tao. Habang nakikinig si Alan, nakaramdam siya ng pagmamalaki sa mataas na papuri sa kanyang ama at napagtanto niyang isa nga itong bayani. Kinagabihan, nagpaalam sa isa't isa sina Jera at Roden. Naniniwala si Roden na maaaring maging bayani balang araw si Krina, ngunit mas humanga siya dahil kinilala ito ng Panginoon. Sinabihan din niya si Alan na magpatuloy sa pagsisikap dahil nakatadhana siyang makagawa ng dakilang bagay bilang kanyang anak. Biglang naglabas si Alan ng ilang prutas na ninakaw niya mula sa pagpupulong at ganoon din ang ginawa ni Roden, dahilan upang pareho silang matawa. Makalipas ang ilang panahon, labis ang tuwa ni Alan dahil sa wakas ay nag-level up ang kanyang summoner skill. Ayon sa kanyang grimoire, mayroon na siyang enhanced skill kaya naisip niya kung makakapag-summon na siya ng mas malalakas na nilalang. Mas lalo siyang na-excite sa ideyang balang araw ay makakapagpatawag siya ng isang dragon. 2 taon ang inabot bago niya marating ang puntong iyon kaya napagtanto niyang sulit ang lahat ng pagsisikap at paghihintay.
Nang gabing iyon, inanunsyo ni na Birja at Rodan na magkakaroon sila ng isa pang anak at inaasahan nilang babae ito kaya nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng pangalan. Biglang lumitaw ang grimoire ni Alan at nang tingnan niya ito, nakita niya ang pangalan ng Diyos ng paglikha na nakasulat doon. Hindi nag-isip ng mabuti, iminungkahi niyang pangalan ng Elmia ang sanggol. Agad siyang pinagsabihan ng kanyang mga magulang at binalaan na hindi nila binabanggit ng walang galang ang pangalan ng kanilang Diyos. Napagtanto ni Alan ang kanyang pagkakamali kaya mabilis niyang pinalitan ng paksa upang maiwasan ang gulo. Itinuro niya na naghihilom na ang peklat ng kanyang ama. Ipinaliwanag ni Rodan na nakuha niya ang peklat nang malampasan niya ang isa sa mga pagsubok ng mga Diyos habang nangangaso ng baboy ramo. Wala talagang ideya si Alan kung ano ang Trial of the Gods. Kaya inuna ni Rodan na ipaliwanag ito sa kanya. Sinabi niya na ito ay isang espesyal na sandali na paminsan-minsan ay nangyayari habang sila ay nangangaso. Sa sandaling iyon, nararamdaman nila ang biglaang pagsabog ng enerhiya na tinatanggal lahat ng sugat at pagod, kaya pakiramdam nila ay sariwa at malakas muli. Nang marinig ito ni Alan, naisip niya na ganito pala inilarawan ng mga tao sa mundong ito ang leveling up at biglang naging mas malinaw sa kanya ang lahat. Kahit tumaas na ang kanyang summoning skill. Naunawaan niya na mananatili pa rin siyang level 1 maliban kung makakaharap siya ng totoong mga halimaw. Hindi sapat ang pag-improve lang ng skill. Alam niya na kung tunay na nais niyang maging mas malakas, kailangan niya ng totoong karanasan sa labanan. Dahil dito, napagpasyahan ni Alan na seryosohin ang pangangaso. Tinanong niya ang ama kung pwede siyang sumama sa pangangaso para makakuha ng karanasan at baka pati level up ng tunay. Ngunit agad siyang tinanggihan ni Rodan. Ipinaalala sa kanya ng ama na ang pangangaso ay hindi laro o training exercise. May totoong panganib at seryosong kahihinatnan ito at ang pagkakamali sa pangangaso ay maaaring ikamatay ng tao. Nang marinig ito, naunawaan ni Alan na hindi magiging madali ang pagpapalakas niya, ngunit hindi ibig sabihin nito na sisuko siya. Nang gabing iyon, bago matulog, binuksan ni Alan ang kanyang grimoire at napansin na may mensahe mula kay Elmia. Ipinaliwanag ng mensahe na sa appraisal ceremony, ang stats niya ay ipinakita bilang E-rank dahil nasa hell mode siya. Ngunit ipinapakita rin sa mensahe ang kanyang tunay na raw stats. Naramdaman ni Alan ang ginhawa at saya nang makita na ang kanyang tunay na stats ay nasa parehong antas ng kay Karina, kaya mas lalo siyang naging kumpiyansa sa kanyang hinaharap. Dahil sa kuryosidad at pagnanais na subukan, nagpasya si Alan na gamitin ang kanyang enhanced skill kay Dina. Gaya ng inaasahan niya, pinalakas ng skill ang lahat ng stats na mayroon na si Dina. Nang i-materialize niya si Dina, kahit na hindi pa lumalaki ang sukat nito, kitang-kita ni Alan na malinaw na pinalakas ito at naging mas malakas. Biglang pumasok si Jo sa kwarto at nakita ang insekto. Natakot siya at mabilis itong pinukpok gamit ang paa. Kahit ganoon, hindi sumuko si Alan. Ginugol niya ang natitirang gabi sa pagsasummon at pagsubok ng kanyang mga skills. Kinabukasan, nakarating siya sa isang mahalagang realization, ang enhancements na inilalagay niya sa isang card ay hindi nawawala. Ibig sabihin, hanggat may sapat siyang MP, dapat niyang i-enhance lahat ng cards sa inventory para unti-unting maging mas malakas ang mga ito. Pagkatapos, umalis si Rodan para mangaso. Bago siya umalis, nagpaalam ang lahat at binalaan siya ng swerte. Habang gumagawa si Allen ng ilang gawaing bahay, naisip niya na wala pa rin siyang nagagawang bagong fusion. Kahit ilang beses siyang nagsubok ng iba't ibang kombinasyon, nagsimulang madismaya si Allen. Ang huling posibleng kombinasyon na hindi pa niya nasusubukan ay ang isang ibon at isang insekto. Nang sa wakas ay sinubukan niya ito, ngumiti siya nang makita ang resulta. Ngunit sa una, mabilis itong nawala nang mapagtanto niyang ang bagong card na nagawa ay isang simpleng mansanas lamang. Sa una, nadismaya siya, iniisip na nabigo ang fusion sa kakaibang paraan. Ngunit pagkatapos ay pinagmasdan niyang mabuti ang buff sa card at habang binabasa niya ito, bumalik ang kanyang ngiti. Napagtanto ni Alan na sa wakas ay nakakuha siya ng nilalang na may MP buff. Malaking breakthrough ito para sa kanya dahil ibig sabihin, mas marami na siyang magagawang aksyon at summoning sa loob ng isang araw. Dati, inakala niya na aabutin siya ng ilang dekada bago mag-level up. Ngayon, sa tulong ng MP buff ng nilalang na ito, naisip niya na maaaring maikliin ang proseso sa loob lang ng ilang taon. I-materialize ni Alan ang card at lumitaw sa harap niya ang kakaibang mansanas na nilalang. Nang makita ito, naisip niyang kailangan itong pangalanan ng maayos. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, ngumiti siya at pinangalanan ng nilalang na Aw. Ilang sandali pa, ipinakita ni Aw kay Allen ang kanyang special skill. Sumusubsob si Aw sa lupa at tumutubo ang isang mataas na tangkay na naglalabas ng matamis na amoy ng essential oil. Abala si Alan sa paglanghap ng bango nang biglang makita niya ang kanyang ina papalapit sa kanya.
Agad niyang sinubukang itago ang tangkay, ngunit hindi ito nawala. Lumapit ang kanyang ina at napansin ang tangkay, ngunit hindi siya nag-alala dahil napakaganda at nakapaparelax ang amoy nito. Pagkatapos ng ilang oras, dumating si Krina para sa training. Sa kanilang sparring, paulit-ulit na natalo si Allen kay Krina at hindi niya ito kayang talunin. Ngunit matapos ang training, inamin ni Krina na medyo tumibay na si Allen kumpara noon. Nagulat si Alan at agad niyang binuksan ang kanyang grimoire. Nang tingnan niya ito, napansin niyang parehong nabuff ang kanyang endurance at attack skills. Napaisip siya kung baka ang matamis na aroma ni Ao ang nagbigay ng mga boosts na iyon. Ngunit wala siyang konkretong paraan para patunayan o subukan ito. Kaya napagpasyahan niyang pansamantalang kalimutan muna ang ideya. Habang lumilipas ang panahon, napagtanto ni Alan na marami na silang dayami dahil kay Ao. Matapos gumawa ng ilang simpleng pagsubok, sa wakas na unawaan niya kung paano gumagana ang skill ni Ao, ang aroma. Napag-alaman niyang pinapaikli nito ang MP recovery time mula 6 na oras hanggang 5 oras. Dahil dito, mas marami siyang magagawang aktibidad at summoning sa isang araw na malaking tulong sa kanyang paglago. Kahit ganoon, hindi maiwasan ni Alan ang pakiramdam ng pagka-insecure dahil palagi niyang ramdam na kulang ang oras para gawin lahat ng gusto at kailangan niya. Kinagabihan, nagsimulang mabalisa sina Alan at ang kanyang ina dahil hindi pa umuuwi si Rodan at lumabis na ang oras sa inaasahan. Unti-unti, ang pag-aalala ay naging takot habang lumilipas ang panahon. Bigla nilang narinig ang malalakas na ingay mula sa labas. Nang tumakbo sila upang tingnan, nakita nila ang ilang adventurer na may bitbit na stretcher na si Rodan. Kitang-kita ang malubhang kondisyon nito at halos walang malay. Nang sa wakas ay naipasok si Rodan sa loob, ipinaliwanag ni Jera ang nangyari. Sinabi niyang tinamaan si Rodan ng sanggang pangil ng baboy sa tiyan na siyang dahilan ng kanyang kalagayan. Sa tulong ng espesyal na halamang gamot, nagawa nilang panatilihing buhay si Rodan. Inamin ni Jera na kung hindi dahil sa halamang gamot, patay na si Rodan kahit na ginamit ito. Ngunit hindi pa rin sapat upang ganap na gumaling siya at nanatili siyang may malaking at delikadong sugat. Tinanong ni Alan kay Jera kung paano nangyari iyon. Ipinaliwanag ni Jera na hindi lang ito kasalanan ng isang karaniwang tao. Karaniwan, hindi nakikilahok ang mga commoner sa pangangaso ng baboy ramo dahil sobrang delikado. Ngunit iba ang taon na ito, marami ang voluntaryong sumali sa pangangaso dahil narinig nila ang mga kwento tungkol kay Rodan bilang isang mahusay na bayani sa pangangaso. Inakala nila na basta nandyan si Rodan, magiging ligtas sila. Inamin ni Jera na hindi komportable pareho sila ni Rodan na payagan ng mga commoner na sumama sa ganoong delikadong pangangaso. Ngunit dahil hindi nila pwedeng tanggihan ang utos ng chieftain, wala silang nagawa kundi payagan ng mga commoner na sumali. Kahit na mas pinalala nito ang panganib para sa lahat, tinuruan ng mga commoner ng tamang formations at taktika para sa kung ano ang gagawin kung may magkamali. Ngunit nang talagang nagkamali ang mga bagay, pinuno sila ng takot at nagsimula silang manginig at masira ang formation. Sa halip na sundin ang plano, nagkalat sila sa kalituhan. Isa sa mga commoner ay muntik ng matusok, ngunit iyon ang pagkakataon na kumilos si Rodan at siya na mismo ang natusok. Kinagabihan, nagising na si Rodan at naganhawa ang lahat nang makita siyang nakaligtas. Ngunit hindi maiwasan ni Alan na sisihin ang sarili. Napagtanto niya na halos wala siyang nagawa sa krisis, kahit na pwede sana siyang makatulong ng higit. Naiintindihan niyang masyado siyang nakatutok sa pag-level up at pagpapalakas ng sariling kakayahan. Dahil dito, hindi niya nabigyan ng sapat na pansin ang nangyayari sa paligid at ang mga taong nangangailangan sa kanya. Naalala niya na may pamilya siyang dapat protektahan at tahimik niyang pinanggako sa sarili na magiging sapat na malakas upang tunay na maprotektahan sila. Hindi nagtagal, dumating si Jera at iniabot ang bahagi ni Rodan sa karne na nahuli nila. Pagkatapos, sinabi ni Jera kay Rodan na huwag mag-alala sa anumang bagay sa taglamig at mag-focus lamang sa pagpapagaling. Dito na rin nagsalita si Alan. Sinabi niya sa ama na magpahinga at huwag mag-alala dahil simula ngayon, siya na ang bahala sa lahat at magbibigay sa pamilya habang nagpapagaling si Rodan. Kinabukasan, tinupad ni Alan ang pangako. Gumawa siya ng mabibigat na gawain tulad ng pagkuha ng tubig mula sa balon at pagdala pabalik upang punuin ang kanilang imbakan. Ipinakita ni Jera kay Alan kung paano anihin ang mga tanim mula sa bukid. Sa una, inakala ni Jera na baka mabigat para kay Alan ang trabaho. Ngunit sa kanyang gulat, madali at tuloy-tuloy na noni ni Alan ang bawat tangkay. Napagtanto ni Jera na mas malakas pala si Alan kaysa sa una niyang inakala. Hindi nagtagal, bumisita ang chieftain sa kanilang bahay kasama ang commoner na nagdulot ng pinsala kay Rodan. Agad na humingi ng tawad ang commoner kay Rodan sa nangyari. Inaasahan ng lahat na magagalit si Rodan o magtataglay ng sama ng loob.
Sa halip, nagulat silang tahimik at mahinahong sinabi ni Rodan na maging mas maingat sa susunod. Nang makita ito, nakaramdam si Alan ng malalim na paghanga sa kanyang ama at napagtanto kung gaano siya tunay na marangal at mabait. Nang gabing iyon, nagtungo si Alan sa flower field at nilinisan ang bahagi nito para magamit bilang lugar sa pagset ng mga bitag upang makahuli ng karne. Nag-summon siya ng ilang maliliit na palaka upang makatulong sa kanyang plano. Matapos maayos ang lahat, nagtago si Alan sa mga palumpong at naghintay na may mahuli sa pain. Matagal siyang naghintay ngunit walang nangyari. Naisip ni Alan na maaaring tapos na at nabigo ang kanyang plano. Bigla, dumating at lumapag sa nilinisan na lugar ang isang dambuhalang ibon. Nang tiningnan ni Alan ito ng mas malapitan, bumagsak ang kanyang puso. Napagtanto niyang hindi ito ordinaryong ibon. Isa itong albaherone, isang mapanganib na B-rank na halimaw. Balak lang ni Alan na akitin ang maliliit na hayop at ibon at hindi niya inasahan na lalabas ang ganito. Alam ni Alan na wala siyang totoong tsansa na talunin ng isang halimaw tulad nito. Kaya ang una niyang naiisip ay lumingon at tumakbo para iligtas ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon, nagsignal ang kanyang system at ipinahayag na ang kanyang enhanced skill ay umabot na sa level 2. Nang makita ito, napagpasyahan ni Alan na baka sulit ang panganib kung susubukan niya ito sa Alba Heron. Tumakbo si Alan at ginamit ang kanyang espada para umatake, ngunit madali siyang tinaboy ng Alba Heron. Pagkatapos, nag-summon siya ng ilang lobo at sabay-sabay silang sumugod para kagatin at atakihin ang Alba Heron. Sandali, inakala ni Alan na baka may pagkakataon siyang manalo, ngunit mabilis na bumagsak ang kanyang pag-asa nang makita niyang kinain ng Alba Heron ang lahat ng kanyang lobo nang walang kahirap-hirap. Wala nang ibang opsyon, sinubukan niyang umatake muli gamit ang espada. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas siyang itinaboy kaysa dati. Lumapit ang Alba Heron at tumayo sa ibabaw niya, malinaw na sinusubukang kainin siya. Itinaas ni Alan ang kanyang espada para ipagtanggol ang sarili. Nanginginig ang katawan habang iniisip kung ito na ba ang katapusan niya. Bilang huling paraan, nag-summon siya ng 2 leech at agad silang sumipsip ng dugo ng Alba Heron. Unti-unting humina ang Alba Heron at nabigyan si Alan ng sandaling panahon para pag-isipang mabuti ang kanyang susunod na galaw. Alam niyang mas mahina siya ngayon dahil nawala ang ilan sa kanyang summons at buffs, ngunit naniniwala siyang hindi ito magiging malaking problema dahil mayroon na siyang malinaw na plano, isang malakas at huling tama para patayin ang halimaw. Muling sinomon ni Alan ang kanyang mga lobo at iniutos sa parehong lobo at leech na sumugod at umatake sabay-sabay. Habang sila'y sumugod, tumalon din siya at pinaulan ng matinding tama gamit ang espada ang ulo ng Alba Heron. Sapat na ang lakas ng atake upang patumbahin ang Alba Heron at panatilihing nakahiga ito ng tuluyan. Nagpaalala ang grimoire niya na natalo niya na ang Alba Heron at nakatanggap siya ng 100 XP. Nang makita ang mensaheng ito, sobrang na-excite si Alan at naglaan ng sandali para ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Pagkatapos, dinala ni Alan ang Alba Heron sa kanyang pamilya at pareho silang nagulat na ang dating nakikitang mahina ay kayang talunin ng isang D-rank na halimaw ng mag-isa. Nag-alok si Jera na tulungan siyang maayos na mag-blood out sa Alba Heron. Pagkatapos atali ang Alba Heron, ipinaliwanag ni Jera kay Alan kung paano dapat hiwain at paghiwalayin ang karne at kung aling parte ng halimaw ang ligtas at pwedeng kainin. Idinagdag din ni Jera na lahat ng halimaw ay may magic stone sa loob at ang bawat magic stone mula sa halimaw na mas mataas sa D-rank ay saklaw ng batas buwis ng kanilang kaharian. Ngunit hindi ito malaking problema para kay Jera dahil walang silbi ang bato sa mahihirap na surf tulad nila. Gayunpaman, naniniwala si Jera na makakakuha sila ng mas magandang presyo para sa bahagi ng karne kapag ipinaliwanag nila na si Alan mismo ang nangaso dahil nasugatan ang kanyang ama at hindi makakagawa. Kinabukasan sa opisina ng chieftain, isinagawa nila ang plano na gamitin ang pinsala ni Rodan bilang leverage. Sa simula, iginiit ng chieftain na dapat maliit na bahagi lang ang ibigay sa kanila. Ngunit nang patuloy nilang ipaalala sa kanya kung gaano kalubha ang pinsala ni Rodan at na isang bata tulad ni Alan ang nanganganib, nagsimulang magbago ang pananaw ng chieftain. Sa huli, pumayag na ang chieftain at ibinigay sa kanila ang mas malaking bahagi, eksakto tulad ng plano nila mula pa sa simula. Sinabi ng chieftain na pwede nilang panatilihin ang lahat ng karne para sa kanila habang siya ay kukuha lamang ng mga pakpak at magic stones. Ngunit sinubukan ni Alan na humingi ng dagdag at tinanong ang chieftain kung pwede ba nilang ipagpatuloy ang ganitong kasunduan sa hinaharap. Tinulungan ni Jera na kumbinsihin ang chieftain at pagkatapos ng ilang pag-iisip, pumayag ang chieftain sa kanilang kondisyon at pinahintulutan silang ipagpatuloy ang parehong arrangement. 3 araw pagkatapos nito, ginamit ni Alan ang parehong taktika tulad ng nakaraang laban para harapin ang 2 pang albaherone. Ang pagkakatalo niya sa isa noon ay nagbigay sa kanya ng mas malaking kumpiyansa.
Kaya sa pagkakataong ito, natalo niya ang dalawa gamit ang tulong ng kanyang leeches, mga lobo, at kahoy na espada, at nagawa niya ito sa record na oras. Simula nang matalo niya ang unang Albaherone, palaging lumalabas si Alan manghuli tuwing 3 araw, ngunit ito ang unang pagkakataon na hindi niya nawala ang kahit isang summon, kaya sobrang tuwa siya sa resulta. Nagsignal ang grimoire ni Alan at kinilala na natalo niya ang dalawang Albaherone at nakatanggap ng 200 XP. Mas mahalaga, ipinabatid din nito na tumaas na ang kanyang level at naabot niya ang level 2. Labis siyang na-excite at agad tiningnan ang kanyang stats. Nang tiningnan niya, nakita niya na ganap na napuno ang lahat ng kanyang HP at MP matapos mag-level up. Napansin din niya na ang pagtaas ng stats ay nasa halos 60% lamang ng dapat sana. Hindi niya gaanong pinaisipan at inisip na baka hindi pa niya nakukuha ang buong benepisyo dahil kakapasok pa lang niya sa level na ito. Kahit ganoon, masaya pa rin siya at natutuwa na sa wakas ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nagbunga. Habang iniisip niya ito, nagsimulang isipin ni Alan na baka ito na ang trial of the gods na sinabi ni Roden sa kanya at ramdam niya ang galing ng pakiramdam. Napagtanto niya na kailangan niyang ipaalam sa pamilya ang katotohanan sa lalong madaling panahon. Pagdating sa bahay, nagulat si Roden na nahuli ni Alan ang dalawang Albaherone sa isang araw lamang. Pagkatapos nito, nakipagkita si Alan kay Krina para sa training sa espada. Ngunit kahit nasa gitna siya ng pakikipaglaban at pagsasanay, hindi niya mapigil ang isipin kung paano at kailan siya makakahanap ng higit pang albahon. Dahil panahon ng migration at maraming albahon sa paligid, naniniwala siya na kung magsisikap siya ng husto, maaari siyang maabot ang level 3 sa pamamagitan ng pangangaso ng humigit kumulang 20 pang albahon. Biglang naputol ang iniisip ni Alan nang tumama si Karina ng matinding palo sa kanyang ulo, malinaw na panalo na siya sa laban. Pagkilala sa kanyang pagkatalo, mahinahong kumaway lamang si Karina at umalis. Kinabukasan ng gabi, napagpasyahan ni Alan na panahon na para ipaalam sa kanyang mga magulang ang katotohanan kung paano niya nagawang talunin ang mga albahon ng ganoon kadali. Ngunit alam niya na hindi niya pwedeng sabihin sa kanila na naipit siya sa isang random na laro sa internet dahil tiyak na iisipin nilang nabaliw siya. Kaya, naisip niya ang mas maayos na paliwanag. Sinabi niya sa kanila na noong 1 taong gulang pa lamang siya, nakarinig siya ng isang oracle mula kay Elmia, ang Diyos ng paglikha. Ipinaliwanag ni Alan na ang oracle ay nangangahulugang mas matalino at pisikal na mas malakas siya kaysa sa karaniwang tao. Bukod pa rito, sinabi niya na nangangahulugan din ito na dadaan siya sa mga pagsubok na lampas pa sa kaya ng kahit 100 tao na normal na magawa. Nang marinig ito, naunawaan na agad ni Rodan ang sitwasyon at alam niyang tiyak na naranasan na ni Alan ang trial of the gods. Napansin na niya kaninang umaga na ang sugat sa mukha ni Alan ay nawala na, kaya naisip niya na ito lamang ang paliwanag na may katuturan. Ngunit hindi maintindihan ni Deha kung paano ito posible, lalo na't sinabi sa appraisal results ni Alan noong nakaraang taon na wala siyang talento. Dito na binanggit ni Alan na nakatanggap siya ng isa pang oracle mula kay Lord Elmia ilang buwan na ang nakalipas. Ipinaliwanag niya na ang dahilan kung bakit napakababa ng kanyang attributes noong appraisal ceremony ay dahil isinasaalang-alang nito ang mabagal na pag-usad ng kanyang trials. Ipinaliwanag din niya na ang dahilan kung bakit siya hinatulang walang talento ay dahil ang kanyang talento ay sobrang bago pa noon para ma-recognize ng tama. Nagulat si Rodan nang marinig ito dahil ibig sabihin, mayroon pala talagang talento si Alan. Nang tanungin ni Rodan kung ano ang talento niya, sinabi ni Alan na hindi pa niya sigurado dahil hindi ibinigay ng Lord Elmia ang buong detalye. Nakaramdam si Alan ng guilt sa pagsisinungaling sa kanyang ama, pero alam niyang hindi niya pwedeng sabihin na isa siyang summoner. Natatakot siya na maaaring magkamali ang reaksyon ng iba kung malalaman nilang kaya niyang mag-summon at kontrolin ang mga halimaw. Alam din niya na hindi niya pwedeng isiwalat ang tungkol sa kanyang pagkaka-reincarnate. Sa huli, niyakap na lang siya ni Deha at pinuri siya sa kanyang tapang, lalo na't bata pa lamang siya. Tinanong ni Rodan si Alan kung ano ang plano niya ngayon, at sumagot si Alan na sa ngayon, gusto niya lang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng pagpasa sa lahat ng trials. Ipinagmamalaki ni Rodan ang sagot na iyon at sinabi rin niya kay Alan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan niya. Nagpasalamat si Alan sa kanyang mga magulang sa kanilang pag-unawa at buong suporta. Pagkatapos noon, sinabi ni Rodan na pinakamainam na itago muna ni Alan ang lihim na ito dahil masama kung magkamali ang mga tao at isipin siyang peking propeta. Ngunit sinabi niya na si Jera ang magiging eksepsyon dahil palagi itong nagpapagyabang kung gaano kagaling si Krina bilang Sword Lord. At ngayon ay magkakaroon na rin siya ng pagkakataong ipagyabang kung gaano kagaling ang kanyang anak. Pagdating ng taglamig, kinuha ni Alan ang isa sa mga Albaher 1 na naimbak nila at sinimulang hatiin ang karne. Pagkatapos, pumunta siya sa bayan kasama si Jera upang ipagpalit ang karne para sa mga supply.
Narinig na ni Jera ang balita tungkol sa pagpapala at pagsubok kay Alan mula kay Lord Elmia, at hindi siya nagulat dahil palagi niyang alam na may espesyal na bagay si Alan. Habang naglalakbay sila, nagpatuloy ang kanilang usapan at binanggit ni Alan ang tungkol sa kaibahan ng mga commoner at serfs. Ipinaliwanag ni Jera na karamihan ng kaibahan ay nasa social status at buwis. Sinabi niya na ang serfs ay nasa ibang sistema ng buwis kung saan kailangan nilang magbayad ng 3 gold coin bawat adulto at 1 gold coin bawat bata kada taon. Nang marinig ito, tinanong ni Alan kung ano ang kailangan para ang isang serf ay maging commoner. Ipinaliwanag ni Jera na kailangan nilang magbayad ng tribute na 10 gold coins bawat miyembro ng pamilya. Binanggit din ni Jera na may mga chismis minsan na nagbibigay ang isang baron ng status bilang commoner sa mga tao, pero linaw niyang pahayag na chismis lang iyon. Nang marinig ni Alan ito, naisip niya na dahil malapit ng mga anak ang kanyang ina, kakailanganin ng kanilang pamilya ng 50 gold coins para maging commoners dahil magiging 5 miyembro na sila. Ginugol ni Alan ang natitirang bahagi ng araw sa pakikipagkalakalan kay Jera at unti-unti niyang naintindihan kung paano ito gumagana. Pagkatapos ng araw, naglakad siya pauwi na may malaking bungkos ng kahoy sa likod. Napagtanto niya na ngayon ay halos naiintindihan na niya kung paano mag-barter at naisip din niyang pwede siyang magsagawa ng market research sa susunod na pagpunta niya sa bayan. Sa susunod niyang pakikipagkalakalan, ginawa niya ito ng mag-isa. Dito, maingat niyang idinokumento ang market value at barter value ng bawat item para magamit niya sa hinaharap. Pagkatapos, pumasok si Alan sa isang herb shop at tinanong ang tindero kung may gamot ba na nakakabawi ng MP. Agad na sagot ng tindero na wala silang ganoong gamot dahil sobrang mahal nito para sa tindahan. Gayunpaman, tiningnan lang ni Alan ang mga herbs at gamot sa shelves at naisip niya na napakahirap ay dokumento ang lahat ng mano-mano. Kaya't nag-concentrate siya at sa pamamagitan lamang ng pag-iisip na i-drawing niya ang lahat ng herbs sa kanyang grimoire nang hindi hinahawakan. Pagkatapos nito, tinanong niya ang tindero kung may stock ba ng Muller's flowers. Ngunit bigla namang nagalit ang tindero nang marinig ang pangalan dahil sa huling beses na naibenta niya ang isa. Ipinaliwanag ng tindero na ilang panahon na ang nakalipas, pumasok si Jerez sa tindahan at pinilit bilhin ang Muller's flower dahil may sakit na kaibigan siya, pero hindi niya nabayaran ng buo sa oras at nangako na babayaran ang natitirang halaga mamaya. Hindi pa rin natanggap ng tindero ang buong bayad at iyon pa ang huling Muller's flower sa stock. Kaya iyon ang pinakainis sa kanya. Nang marinig ito, naisip ni Alan na doon pumasok si Jera upang bilhin ang halamang nakaligtas sa buhay ni Roden nung gabing iyon. Kung tinanggihan lang ng tindero ang benta, baka wala na ang kanyang ama. Bilang pasasalamat, binigyan ni Alan ng tindero ng albahon jerky at taos-pusong nagpasalamat sa kabutihang ipinakita nito bago umalis sa tindahan. Habang pauwi, habang nagche-check si Alan ng mga armas sa bayan, nakasalubong niya ang batang lalaki mula sa appraisal ceremony na may axe talent, si Dog Ora, at ang anak ng chieftain, si Palomez. Alam ni Alan na si Dog Ora ay pahirap lang, kaya sinubukan niyang iwasan at tahimik na umalis. Ngunit hinampos siya ni Dog Ora sa ulo at agad na inutusan si Alan na maging alipin niya. Bilang tugon, hinugot ni Alan ang kanyang wooden sword at itinuro ito kay Dog Ora. Natigilan si Dog Ora at nagreklamo na hindi patas dahil wala siyang sandata. Sinabi ni Alan na handa siyang makipaglaban ng patas, kaya dapat pumunta si Dog Ora at kumuha ng anumang sandata na gusto niya habang naghihintay si Alan. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik si Dog Ora na may dalang espada at sumugod kay Alan. Ngunit madali lang niyang naiiwasan at naipagtanggol lahat ng atake nito. Malakas ang mga suntok ni Dog Ora, na may katuturan dahil axe user siya, pero kahit ganun, ang lakas niya ay halos hindi makakumpara kay Karina. Nararamdaman ni Alan na kailangan ng tapusin agad ang laban. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, napalipad niya ang espada mula sa kamay ni Dog Ora at tuluyang nanalo sa duelo. Tahimik lang niyang kinilala ang panalo, saka basta naglakad palayo na parang walang nangyari. Mas lalo itong ikinagalit ni Dog Ora. Kinagabihan, umuwi si Alan at nadatnan si Roden na tinatanggal ang mga benda sa katawan. Ibig sabihin, maayos na ang lagay niya at handa na ulit mangaso. Pero binalaan siya ni Durja na huwag magpakasobra at baka mapuwersa ang katawan niya. Kinabukasan, sa bahay ni Krina, muling dumating si Dog Ora para haminin si Alan ng rematch. Paulit-ulit siyang natalo, pero ayaw tanggapin ng pride niya ang pagkabigo kaya tuloy lang siya sa paghingi ng panibagong laban. Samantala, ang nakababatang kapatid ni Alan na si Mash ay nagsimula na ng sword training kay Krina, kaya excited si Alan na makita kung paano siya magpe-perform sa appraisal ceremony makalipas ang 2 taon. Pagkaraan ng ilang panahon, isinilang ang bagong sanggol at pinangalanan nila siyang Mila.
Ilang araw pa ang lumipas, umuwi si Rodan mula sa Pangangaso kasama si Jera at ibinalitang ipinapatawag sila ng chieftain. Gusto nitong dagdagan ang bilang ng boar na ihahatid nila sa Baron mula 10 ay gawing 15 ngayong taon. Para magawa yon, kailangan daw payagan muli ang mga commoner na sumama sa Pangangaso. Para kay Beja, walang katwiran ang utos na ito, lalo na't malubha ang naging sugat ni Rodan sa huling hunt. Aminado si Rodan na gusto niyang tumanggi, pero hindi pala ito pakiusap kundi direktang utos mula sa Baron. Kapag hindi sila nakapaghatid ng 15 boar bago mag-winter, magpapadala ang Empire ng mas maraming surf mula sa ibang lugar. Agad na naintindihan ni Alan na kapag dumami ang surf, mas haati ang lupa at posibleng mawala ng bahagi ang mga hindi kayang mangaso. Dagdag pa ni Jera, sa susunod na taon ay 20 boar na ang hihingi ng Baron. Napag-isip-isip ni Rodan na para maabot iyon, kailangan nilang mangaso ng mas madalas kaysa sa nakasanayang isang beses kada 10 araw. Doon nagsalita si Alan at iminungkahing sundin na lang ang utos ng Baron. Sinaway siya ni Jera dahil sumisingit siya sa usapan ng matatanda pero pinigilan siya ni Rodan at hinayaang magpatuloy. Ipinaliwanag ni Alan na wala silang pagpipilian dahil hindi sila maaaring tumanggi sa direktang utos ng Baron. Kaya kahit may mga commoner na maaaring maging pabigat, kailangan nilang humanap ng paraan para maging kapaki-pakinabang ang mga ito. Dahil sa karanasan niya noon sa mga laro, alam niyang kaya niyang gawing epektibo kahit ang mga mukhang mahihinang karakter. Hiniling niya sa pamilya na magtiwala sa kanya at ipaubaya sa kanya ang sitwasyon. Ipinaalala niyang pinagpala siya ng karunungan ni Lord Elmia at naniniwala siyang may plano siyang maaaring magtagumpay. Kinabukasan, nakipagkita sina Alan at Rodan sa mga commoner na sasama sa Pangangaso. Nagulat ang ilan nang makita na isang bata ang kasama nila. Ipinaliwanag ni Rodan na susundin ng lahat ang hunting strategy ni Alan at sasama lang siya para magmasid at matuto. Nagbigay galang si Alan at nagpasalamat sa kanila sa pagpapaunlak na makasama siya. Kahit hindi siya makasali ng lubusan sa hunt, naisip niyang mas mahalaga sa ngayon ang sanayin ng mga bagong mangangaso. Gusto ni Alan na makuha ng mga ito ang sapat na experience para sa mga susunod na hunt ay mas marami silang mahuling boar at walang mapahamak gaya ng nangyari sa kanyang ama noong nakaraang taon. Lumapit ang isa sa mga commoner kay Rodan at humingi ng tawad dahil sa sugat na naidulot niya rito noong huli nilang Pangangaso. Sinabi ni Rodan na wala siyang sama ng loob at hindi iyon malaking bagay. Sa halip, pinaalalahanan niya ang lahat na mag-focus sa kasalukuyang layunin at huwag ng pag-usapan ng mga pagkakamali ng nakaraan. Pagkatapos nito, binuksan ang tarangkahan papunta sa kagubatan at sabay-sabay silang pumasok. Sa pagsisimula ng hunt, napansin ni Alan na matapos ang 7 taon bilang surf, ngayon lang siya nakalabas ng nayon. Sa isip niya, maliit man itong hakbang, mahalaga ito sa plano niyang balang araw ay mapalaya ang kanyang pamilya sa buhay bilang mga surf. Mas lalo siyang na-excite sa posibilidad na makita ang White Dragon Mountains. Ayon sa alamat, may isang mythical white dragon na naninirahan malapit doon at matagal na niyang pangarap na masilayan ito kahit isang beses. Ilang sandali pa, nagsimula na ang hunt. Pumwesto ang lahat ng lumitaw ang isang dambuhalang boar. Nang tama na ang timing, kumilos ang bait team para akitin ang boar papunta sa itinakdang direksyon. Sumunod ang tank team upang pigilan ito at hindi makatakas o makapaminsala. Sa huli, dumating ang strike team para ibigay ang huling atake. Maingat na inobserbahan ni Alan ang buong proseso at napagtanto niyang ito mismo ang teknik na higit 10 taon nang ginagamit ng kanyang ama at ng iba pang veteranong mangangaso. Isang planadong estratehiya na maayos ang pagkakagawa at kahangahangang makita habang isinasagawa. Nang tuluyang mapatay ang boar, napuno ng pagmamalaki ang mga commoner. Para sa kanila, ang matagumpay na Pangangaso ay parang pagpasa sa pagsubok ng mga Diyos, patunay ng kanilang kakayahan. Tinatayang ni Alan na dahil si rank monster ang boar, malaki ang nakuha nilang experience points. Dahil curious siya, inilabas niya ang kanyang grimoire para tingnan kung ilan ang nakuha niya. Ngunit nadismaya siya nang makitang wala siyang nakuha kahit isang experience point. Naiintindihan niya agad kung bakit hindi naman siya lumaban at nanood lang siya mula sa ligtas na distansya. Gayunpaman, kontento siya habang nakikita ang mga commoner na nagkakaroon ng experience at mas tumitibay ang loob. Matapos iyon, nakipagkwentuhan si Alan sa ilang taga-nayon tungkol sa iba't ibang uri ng karne mula sa mga monster na nahuli nila noon. May isang lalaki ang nagsabing handa siyang tumulong maghiwa at magkatay ng anumang monster na mahuhuli ni Alan. Tinanggap ni Alan ang alok at dinala niya ang lalaki sa kanyang nakaimbak na Albahar, saka tinanong kung maaari niya itong tulungan katayin ng maayos. Siyempre, hindi ito gagawin ng lalaki ng libre. Kaya nag-alok si Alan ng kasunduan, sa bawat albawan na kakatayin ng lalaki, bibigyan niya ito ng 2 pakete ng karne bilang bayad.
Nagulat ang lalaki sa pagiging bukas palad ng alok at agad itong pumayag ng walang pag-aatubili. Simple lang ang dahilan ni Alan sa pag-aalok na ito. Patuloy pa rin si Alan sa pag-iipon ng 50 gold para tuluyang matubos ang kanyang pamilya mula sa serfdom. Kung kukuha siya ng profesional na butcher, mas malaki ang magagastos niya. Sa kasunduang ginawa niya, nakakatipid siya ng gold habang maayos pa ring naihahanda ang karne. Hindi nagtagal, nagsimula muli ang hunt. Sa pagkakataong ito, binago nila ang estratehiya. Sa halip na kumilos bilang isang malaking grupo, nahati sila sa mas maliliit na team. Dahil dito, halos nad-obal ang bilang ng boar na nahuli nila sa mas maikling oras. Kahit ganoon, hindi pa rin maintindihan ni Alan kung bakit masyadong ipinipilit ng Baron na mas marami silang makuhang boar ngayong taon kaysa dati. Pero dahil ang Baron ang may kapangyarihan, wala silang magawa kundi sumunod. Biglang may isang boar na sumugod diretso sa kanila. Mabilis na kumilos si Jera at siya ang nanguna sa pag-atake. Hinarap niya ito ng harapan at nagpakawala ng malakas na fatal blow. Pagkatapos, tinawag niya ang mga bagong hunter para lumapit at tapusin ang halimaw. Nang magawa nila ito, muling napuno ng pagmamalaki ang kanilang mga dibdib dahil matagumpay nilang natapos ang hunt. Noong nakaraan, walang nadagdag sa stats ni Alan. Pero ngayon, iba ang nangyari. Maingat niyang sinuri ang kanyang status at halos hindi makapaniwala sa tuwa nang makita niyang tumaas ang kanyang stats at umabot pa siya sa level 3. Agad niyang naunawaan kung paano niya ito nagawa. Simple pero epektibo ang paraan. Natuklasan niya na kapag ang isa sa mga summon niya ay nagkaroon ng pisikal na contact sa monster bago ito mapatay, itinuturing siyang kalahok sa laban. Sa pinakahuling sandali, isinummon niya si Dina at sinadya niyang matapakan ito ng boar para magkaroon ng contact. Dahil dito, nakakuha siya ng experience, pero kapalit nito ay napatay si Dina. Habang dahan-dahang umangat si Dina sa himpapawid, taos pusong humingi ng paumanhin si Alan. Kahit ganoon, aminado siya sa sarili na sulit ang naging resulta. Makalipas ang 3 buwan, inimbitahan sina Alan at Krine sa bahay ng chieftain para sa pagdiriwang ng bagong taon. Pagkatapos nilang magtagal doon, umuwi sila upang ipagdiwang ang okasyon kasama ang pamilya. Sagana sa pagkain ng hapag at dumating din sina Jera at ang kanyang asawa para makisalo. Sama-sama silang kumain, nagtawanan, at nag-enjoy sa masayang samahan. Habang kumakain, tinanong ni Jera si Alan kung may sinabi ba ang chieftain tungkol sa kanila. Sinagot ni Alan na labis ang pasasalamat ng chieftain sa kanilang pagsisikap at malinaw nitong ipinahayag ang pagpapahalaga. Inaasahan na ito ni Rodan dahil alam niyang maaabot nila ang kota na 20 boar para sa taon. Idinagdag pa ni Alan na dahil sa sobrang tuwa ng chieftain, binigyan siya nito ng isang bote ng alak bilang gantimpala. Alam ni Alan kung gaano kamahal ni na Rodan at Jera ang alak at kung gaano sila nagiging magulo kapag nakainom. Dahil dito, naisip niyang gamitin ang bote para sa sariling plano. Nagmungkahi si Alan ng isang paligsahan. Ipinaliwanag niya na kapag siya ang nanalo, papayagan na siyang sumali ng maayos sa susunod na hunt, humawak ng sibat at lumaban bilang kapantay nila. Ngunit kapag sina Rodan at Jera ang nanalo, mapupunta sa kanila ang alak. Nang maipaliwanag niya ang mga patakaran, saka lang nila napagtantong nahulog na sila sa bitag ni Alan. Gayunpaman, mas nanaig ang kagustuhan nila sa alak kaya tinanggap pa rin nila ang hamon. Tinanong nila si Alan kung anong klaseng paligsahan ang nasa isip niya. Kalma lang siyang sumagot na arm wrestling ang gusto niya. Nabigla sina Rodan at Jera sa mungkahing iyon. Para sa kanila, malinaw na mas malakas sila kaysa sa isang batang tulad niya. Pero dahil gustong-gusto nila ang alak, pumayag sila sa laban ng walang atrasan. Ang hindi nila alam, matagal nang naghanda si Alan para sa ganitong pagkakataon. Nag-ipon siya ng ilang strength buff cards na nakatabi lang para sa tamang oras. Dahil dito, kumpiyansa siyang kaya niyang manalo kahit laban pa sa mga nasa hustong gulang tulad ni Jera at Rodan. Naunang humarap si Jera sa hamon. Sigurado siyang madali lang ito at hindi niya masyadong sineryoso si Alan sa simula. Ngunit nang magsimula ang arm wrestling, agad niyang naramdaman na hindi basta-basta ang kalaban niya. Matatag ang kapit ni Alan at hindi siya natinag. Buong lakas na lumaban si Jera at ibinuhos ang lahat ng puwersa niya, pero sa huli, si Alan ang nanaig at nanalo sa laban. Pagkatapos ng match, pinag-isipan ni Alan ang nangyari at tinansya niyang nasa pagitan ng 150 hanggang 200 ang strength stat ni Jera. Sumunod namang humarap si Rodan. Sa unang sandali pa lang, ramdam na ni Alan na ibang level ito. Kahit malapit ang agwat ng lakas nila, mas mataas pa rin ng malayo ang puwersa ni Rodan. Kahit anong pilit ni Alan, dahan-dahan siyang naitulak pababa hanggang sa tuluyang matalo sa arm wrestling. Dahil tapos na ang paligsahan, tinupad ni Alan ang pangako at ibinigay ang bote ng alak.
Masayang tinanggap ito ni Rodan at Jera, at hindi nagtagal ay sabay-sabay silang nag-inuman at nag-enjoy. Kahit hindi nakuha ni Alan ang gusto niyang resulta, hindi nasayang ang laban. Nalaman niya ang sariling limitasyon. Tansya niya, nasa D-rank ang lakas ni Jera habang si Rodan ay mas malapit sa C-rank. Sinabi ni Rodan kay Alan na hindi niya ito papayagang mangaso ng bore hanggat hindi siya nito natatalo sa lakas. Sa halip na panghinaan ng loob, tinanggap ni Alan ang hamon at mas lalo pang nagdesisyong magpalakas para mapatunayan ang sarili. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Alan na tumaas na naman ang kanyang summoner level. Agad niyang binuksan ang kanyang grimoire para tingnan kung ano ang nagbago. Habang binabaligtad niya ang mga pahina, namangha siya sa dami ng bagong skills na lumitaw. Isang skill ang agad nakaagaw ng pansin niya, kaya na niyang tingnan ang E-rank cards anumang oras. Agad niyang naunawaan kung gaano ito kahalaga. Dahil mas madali na siyang makakakuha ng E-rank cards, siguradong mas bibilis ang pagtaas ng kanyang lakas. Sa isip niya, sa advantage na ito pa lang, may tsansa na siyang hamanin muli si Rodan at baka sa susunod ay manalo na siya. Ngunit habang mas maigi niyang sinusuri ang grimoire, may napansin siyang kakaiba. May bagong pahina na dati ay wala roon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang tila isang bakanteng uka na parang inukit mismo sa pahina. Matapos niyang subukan, napagtanto niyang isa itong storage skill. Maaari siyang mag-imbak ng mga bagay sa loob ng grimoire hanggat kasya ang mga ito sa uka. Mas malalim ang espasyong iyon kaysa sa itsura nito, kaya mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa unang akala niya. Nalito si Alan dahil alam niyang ang storage ay isang god-tier skill, napakabihira at napakalakas na kakayahan. Hindi maiwasan ni Alan na magtaka kung bakit sa eksaktong panahong iyon niya natanggap ang ganoong kakayahan. Parang may tamang timing, na tila may sadyang nagplano na ibigay iyon sa kanya ngayon. Kinabukasan, nagpasya siyang subukan ang bago niyang E-rank summons. Kumuha siya ng magic stone at inactivate ang summoning skill. Ang unang lumabas ay isang E-rank insect, isang makulay na paru-paro na may kumikislap na mga pakpak. Wala itong mukhang banta, pero kakaiba at may bahid ng mahika ang presensya nito. Sumunod, nag-summon si Alan ng isa pang E-rank creature. Sa pagkakataong ito, isang saber-tooth tiger ang lumitaw. Sa unang sandali pa lang, napaatras siya dahil sa tindig nitong mabangis, matutulis na pangil, at matipunong pangangatawan. Ngunit matapos niya itong pagmasdan, napagtanto niyang wala itong balak saktan siya. Unti-unti siyang nasanay sa presensya nito at binigyan niya ito ng pangalan, Tama. Formal niya itong tinanggap bilang bagong miyembro ng lumalawak niyang team. Pagkatapos nito, sinubukan ni Alan na i-fuse ang dalawa niyang summons. Doon niya nadiskubre ang isang malaking limitasyon, bawat fusion ay nangangailangan ng isang magic stone. Sa puntong iyon, naunawaan niyang kung gusto niyang patuloy na lumakas, kailangan niya ng malaking supply ng magic stones. Sa pagkakaalam niya, ang tanging paraan para makakuha nito ay ang manghuli ng horned rabbits. Kinagabihan, sinabi niya ito sa kanyang ama. Ngunit ipinaliwanag ni Rodan na hindi na basta-basta makakapasok ang mga horned rabbit sa paligid ng nayon dahil may hinukay na kanal sa paligid nito upang pigilan ang mga halimaw. Ibig sabihin, wala na siyang madaling paraan para makalakam ng magic stones. Nadismaya si Alan at ginugol ang gabi sa pag-iisip ng ibang paraan. Kinabukasan, habang muli na namang pinapabagsak ni Krine si Dog Ora sa training, abala naman si Alan sa pakikipag-usap kay Pelmoas. Tinanong niya kung may alam ito tungkol sa magic stones. Ipinaliwanag ni Pelmoas na may kaalaman sa ganitong bagay, na ang D-rank at C-rank magic stones ay karaniwang matatagpuan sa Royal Capital at itinuturing na mahalaga. Samantalang ang E-rank magic stones ay halos walang halaga at kung minsan ay makikita lang kung saan-saan. Bilang patunay, basta na lang siyang pumulot ng isa mula sa lupa at iniabot kay Alan bago umalis. Dahil sa simpleng kilos na iyon, nabuhayan ng pag-asa si Alan. Kung ganoon pala kakaraniwan ng E-rank magic stones, maaari niya itong tipunin ng mag-isa. Sa paglipas ng panahon, sa tulong ng mga taga-nayon, nakalikom si Alan ng napakaraming E-rank magic stones. Gamit ang mga ito, matagumpay niyang nalikha ang lahat ng kanyang E-rank summons. Pagkatapos niyang matapos ang mga summoning, biglang may isang boar na sumugod sa kanya. Walang pag-aatubili, agad kumilos ang kanyang mga summon at pinatay ito sa isang iglap. Sandali siyang nagdiwang, ngunit maya-maya may isa pang boar na lumitaw. Muli, isa sa kanyang mga summon ang hamarang at nagprotekta sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang iminulat ni Alan ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang ang lahat ng nasaksihan niya ay isang guni-guni lamang. Muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at binalikan sa isip ang nakaraang 7 taon. Wala siyang gabay na aklat para sa mga summoner, walang gurong nagturo sa kanya. Sarili lang niya ang kanyang sandigan sa pag-unawa sa lahat. At sa pagninilay na iyon, naunawaan ni Alan na bawat summon ay may tiyak na papel.
Ang mga insect type ay para magbigay ng debuff. Ang mga beast ay nakatuon sa offensiba. At ang mga ibon ay para sa pangangalap ng impormasyon. Ang mga grass type ang bahala sa healing habang ang mga stone type naman ay nakatuon sa depensa. Kapag pinagsama-sama, kaya niyang gampanan mag-isa ang lahat ng role ng isang standard party. Iyon ang tunay na lakas ng isang summoner. Doon niya naintindihan kung bakit niya nakuha ang storage skill. Ibinigay iyon para may mapaglagyan siya ng napakaraming magic stones na kakailanganin niya. Sa dami ng nilalang na maaari niyang utusan. Naniwala si Alan na posibleng mas malakas pa ang isang summoner kaysa sa mismong Demon Lord. Makalipas ang ilang panahon, dumalo sina Alan, Rodan, at Jerez sa isang maagang pulong kasama ang chieftain. Doon, ibinalita ng chieftain na nagkaroon ng malaking interes ang baron sa matagumpay nilang pangangaso ng board nitong mga nakaraan. Dahil dito, nais daw ng baron na personal na masaksihan ang hunt. Kitang-kita ang pagkainis ni Jera nang marinig yon. Ito rin ang baron na unang nag-utos ng napakataas na kota ng board at ngayon ay gusto pang manood na parang palabas lang ito. Si Roden naman ay hindi gaanong nabahala sa pagbisita ng baron. Sa halip, nagtataka siya kung bakit pati si Alan ay pinadalo sa pulong. Ipinaliwanag ng chieftain na dahil darating ang baron, nais niyang si Alan ang magsilbing gabay nito. Si Alan ang maglilibot sa kanya sa nayon. Magpapaliwanag kung paano isinasagawa ang hunt at mag-aasikaso sa kanya habang naroon siya. Hindi maunawaan ni Jere kung bakit si Alan ang kailangang gumawa nito. Tinanong niya kung bakit hindi na lang ang sariling anak ng chieftain na si Palomes ang gumawa. Sagot ng chieftain, hindi raw si Palomes ang pinakaangkop para sa responsibilidad na iyon. Narinig niya na ang matatalinong ideya ni Alan ang naging dahilan ng tagumpay nila sa pangangaso ng Boar, kaya naniniwala siyang si Alan ang pinakaangkop sa tungkulin. Direkta niyang tinanong si Alan kung handa ba siyang gawin ito. Sandaling nag-isip si Alan. Hindi mahalaga sa kanya ang mapalugod ang baron. Ang tunay niyang layunin ay mapalaya ang kanyang pamilya mula sa serfdom. Kung magpapatuloy siya sa tradisyonal na paraan ng pangangaso, aabutin ng 10 taon bago sila makapag-ipon ng sapat para umangat sa pagiging commoner. Ngunit naalala rin niya na may pagkakataong direktang nagbibigay ng mas mataas na social status ang baron bilang gantimpala. Dahil sa posibilidad na yon, pumayag si Alan na magsilbing gabay ng baron. Ilang araw ang lumipas at dumating sa bayan si Baron Granville kasama ang kanyang anak na si Cecil. May kasama silang si Zenoff bilang escort at mainit silang sinalubong ng chieftain. Hindi nagtagal, pumasok silang lahat para sa hapunan. Matapos ang kaunting usapan, binuksan ni Baron Granville ang paksa tungkol sa boar hunt. Humingi siya ng paumanhin sa chieftain dahil sa biglaan at mabigat na demand sa dami ng boar. Ipinaliwanag niyang alam niyang mahirap itong maabot ngunit wala siyang magawa dahil utos yun mismo ng hari. Sumagot ang chieftain na nauunawaan niya ang sitwasyon at wala siyang sama ng loob. Habang nagsisimula silang kumain, napansin ng lahat kung gaano kasarap ang handa. Lalong humanga si Cecil at nagtanong kung anong klaseng karne ang inihain. Magalang na ipinaliwanag ni Alan na iyon ay karne ng Albaheren mula sa isang sariwang nahuli niya noong nakaraang araw. Sinamantala rin niya ang pagkakataon upang ipakilala ang sarili bilang gabay ng baron sa pagbisita nito at sinabing isang malaking karangalan ang makapaglingkod sa kanya. Humanga si Baron Granville sa asal ni Alan at inakalang anak ito ng chieftain na si Doggy. Ngunit itinuwid siya ni Doggy at ipinaliwanag na si Alan ay anak ni Roden, isa sa pinakamahusay na mangangaso ng boar sa nayon. Agad nakilala ni Zenoff ang pangalan ni Roden at naalala rin niya si Alan mula sa dati nilang pagkikita. Si Baron Granville naman ay hindi pamilyar sa kanila. Tinanong niya kung dati bang kabilang si Roden sa knighthood. Nilinaw ni Doggy na si Roden at ang kanyang pamilya ay mga serf. Nang marinig yon, halatang nainis si Cecil. Tinanong niya kung bakit pinayagang makasama sa iisang silid ang isang tulad ni Alan. Agad siyang sinaway ni Baron Granville at mariing sinabi na hindi siya dapat magsalita tungkol sa usaharap ng mga serf na parang mga hayop ang mga ito. Napagtanto ni Cecil ang pagkakamali at agad humingi ng paumanhin sa kanyang ama. Ngunit kahit na napagsabihan na, hindi pa rin nawala ang matalim niyang tingin kay Alan. Tahimik siya, pero malinaw ang nararamdaman niya. Isinantabi yon at bumaling si Zenoff kay Alan. Sinabi niyang umaasa siyang handa si Alan na ipaliwanag kung paano isasagawa ang hunt kinabukasan. Alam ni Zenoff na ambisyoso ang target na 20 boar at idinagdag niyang kung mahirapan ang mga serf, handang umaksyon ang mga knight para akuin ang gawain. Biglang sinabi ni Cecil na sasama rin siya sa hunt dahil gusto niyang makita ng malapitan ng isang boar. Nang marinig ang sinabi ni Zenoff, naunawaan ni Alan na nagdududa pa rin ito sa kakayahan ng mga serf. Kalma niyang sinabi na hindi malaking bilang para sa kanila ang 20 boar.
Tiniyak niyang maabot nila ang kota at magsisilbing patunay ang hunt kinabukasan. Kinabukasan, nagtungo silang lahat sa kagubatan kung saan gaganapin ang hunt. Si Alan, kasama si Baron Granville at ang kanyang grupo, ay nakaupo sa isang mataas na platapormang itinayo sa itaas ng lupa upang ligtas nilang masubaybayan ang buong operasyon. Ilang sandali pa, nagsimulang kumilos ang mga mangangaso. Isa sa kanila ang pumasok sa gubat suot ang magaan na baluting gawa sa sungay at balahibo ng boar. Ang paraang ito ay para akitin ng mga boar palabas ng kanilang pinagtataguan. Dahil sa amoy at itsura nito, may isang boar na sumugod palabas ng mga puno. Paglitaw pa lang nito, mabilis nang kumilos ang defense team. Pinalibutan nila ito gamit ang makakapal at pinatibay na mga kalasag, kinulong ang galaw nito at hindi pinayagang makawala. Nagpumiglas ang hayop pero hindi nito nabasag ang porma sayon. Sumunod ang strike team. Sabay-sabay nilang itinulos ang kanilang mga sibat mula sa iba't ibang anggulo. Pinahihina ito sa kontrolado at eksaktong mga atake. Matapos ang ilang tama, lumapit si Rodan at ibinigay ang huling dagok sa pamamagitan ng pagtusok ng sibat sa leeg ng boar. Maingat na nanood si Baron Granville at kitang-kita ang paghanga niya. Inamin niyang hindi niya inasahan ang ganoong koordinasyon at husay mula sa kanila. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon. Dalawang boar ang sabay na sumabog palabas ng kagubatan. Sa pag-aakalang malalagay sa alanganin ng mga mangangaso, inutusan ni Zenoff si Lebron na ihanda ang mga knight para makialam. Bago pa man maisakatuparan ng utos, kalmado siyang pinigilan ni Alan. Ipinaliwanag niyang sinanay ang mga mangangaso para sa ganitong sitwasyon at walang dapat ay pangamba. Tulad ng sinabi ni Alan, hindi nagpanik ang mga mangangaso. Agad silang nahati sa dalawang grupo at inulit ang parehong estratehiya ng may disiplina at eksaktong galaw. Bawat grupo ay mabilis na pumwesto, pinalibutan ng tig-isang boar, pinigilan ang galaw nito, at sabay-sabay na umatake ng may eksaktong koordinasyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, pareho nilang napatumba ang mga halimaw. Nasaksihan ni Cecil ang lahat. Hindi niya kinaya ang dugo at karahasan, kaya nawalan siya ng malay sa sobrang pagkabigla. Maya-maya, tuluyan ng nalutas ang laban. Lumapit si Baron Granville at sinuri ang paligid. Tahimik siyang nagbilang at napagtantong 3 boar na ang napatay sa kanyang harapan. Sinabi niyang May 17 pa silang kailangang hulihin para maabot ang kota na 20. Kalmadong itinuwid siya ni Alan. Ipinaliwanag niyang bago pa dumating si Baron Granville, nakapito na silang boar. Ibig sabihin, 10 na lang ang natitira. Lalong humanga ang Baron sa narinig. Unti-unti niyang napagtanto na mas may kakayahan ng mga taga-Nayon kaysa sa una niyang akala. Sa isip niya, baka hindi na nga nila kailangan ng tulong ng mga knight para tapusin ang gawain. Habang nagpapatuloy ang hunt, sinabi ni Alan kay Baron Granville na may dalawa siyang kahilingan. Una, humingi siya ng pahintulot na magpatayo pa ng mas maraming shield walls para mas maprotektahan ang mga mangangaso at mas makontrol ng ligtas ang mga boar. Napatunayan na raw ang bisa ng mga ito. Pangalawa, humiling siya ng maayos na pagkuha at distribusyon ng alak para sa mga serf. Nagtaka si Baron Granville sa kahilingang ito dahil tila wala itong direktang kinalaman sa pangangaso. Ipinaliwanag ni Alan ng simple ang kanyang loika. Dahil dumarami ang nahuhuling boar, sumusobra na ang supply ng karne sa Nayon. Kung karne lang ang patuloy na ipagpapalit ng mga tao sa isa't isa, bababa ang halaga nito dahil sobra ang supply at kulang ang demand na maaaring magdulot ng pagbagsak ng lokal na ekonomiya. Ngunit kung may isa pang produktong tulad ng alak na maaaring ipagpalit, magkakaroon ng balanse sa kalakalan at mas magiging matatag ang presyo ng mga produkto. Dagdag pa rito, makakatulong ang alak sa pagpapanatili ng morale ng mga mangangaso matapos ang mahahaba at mapanganib na araw. Pinag-isipan ni Zenoff ang mga kahilingan at nakita niyang may punto ang mga ito. Sumang-ayon din si Baron Granville na makatwiran ng paliwanag ni Alan at sinabi niyang pag-aaralan niya ng mabuti ang dalawang kahilingan. Pinuri rin niya si Alan sa ipinakita nitong kakayahan sa hunt. Ayon sa Baron, kapansin-pansin ng liderato at talino ni Alan sa murang edad at malinaw ang potensyal nito sa hinaharap. Dumating ang oras ng pag-alis ni na Baron Granville. Habang sumasakay si Cecil sa kabayo, binalingan niya si Alan at sinabing huwag niyang hayaang umakyat sa ulo niya ang papuri ng kanyang ama. Pagkasabi nito, umalis siya kasama si Sibas na kanilang butler. Tahimik lang na pinagmasdan ni Alan ang kanilang pag-alis. Nakahinga siya ng maluwag at inakalang marahil iyon na ang huli nilang pagkikita. Nang araw ding iyon, ipinatawag sina Alan, Rodan, at Jera. Lumuhod sila sa harap ni Baron Granville habang formal silang kinakausap nito. Pinuri niya ang kanilang kahangahangang performance sa hunt at sinabing ang kanilang koordinasyon at disiplina ay karapat-dapat kilalanin. Dahil sa tagumpay nila, nagpasya siyang itaas ang kanilang mga pamilya mula sa pagiging serf tungo sa pagiging commoner.
Nang marinig yon, halos hindi mapigilan ni Alan ang tuwa. 8 taon niyang pinangarap ang sandaling ito. Ang pagiging commoner ay nangangahulugan ng kalayaan, ng oportunidad, at ng pag-alis sa mga limitasyon ng buhay surf. Sa wakas, maaari na siyang maglakbay lampas sa hangganan ng kanilang nayon. Sa isip ni Alan, matagal na siyang may unang pupuntahan, ang White Dragon Mountains. Doon niya balak tuparin ang matagal na niyang pangarap, ang manghuli ng dragon. Ilang taon na niyang kinikimkim ang ambisyong iyon. Pagkatapos nito, may isa pang ipinaliwanag si Baron Granville. Nais daw ng hari na gawing halimbawa ang kanilang nayon para sa buong kaharian. Dahil dito, hinihingi ang kumpletong paliwanag kung paano nagsimula ang pangangaso ng boar. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rodan nang mabanggit ang paksa. Mahinahon na nagsalita si Jera at sinabi na masakit na alaala iyon para kay Rodan. At humiling siyang siya na lang ang magkwento. Pumayag si Baron Granville. Sinimulan ni Jera ang kwento. 13 taon na ang nakalipas, halos 100 surf mula sa mga karatig nayon ang dinala sa kanilang lupain bilang bahagi ng reclamation decree na nag-uutos na paunlarin ang mga bakanteng lupa. Sa loob ng 6 na buwan, walang humpay silang nagtrabaho, nilinis ang kagubatan, inihanda ang lupa, at nagtanim ng mga pananim. Unti-unting namunga ang kanilang pagsisikap at naging maayos ang tubo ng mga tanim. Mukhang may pag-asa ang hinaharap. Ngunit biglang dumating ang sakuna. Isang napakalaking boar ang sumulpot ng walang babala. Sinira nito ang mga taniman at winasak ang mga pananim na pinaghirapan nila ng ilang buwan. Wasak ang buong ani. Nalugmok sa matinding panghihina ng loob ang mga tao. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, si Rodan ang nagmungkahi ng isang matapang na ideya. Sa halip na matakot sa mga boar, dapat nila itong hulihin at patayin. Noon, kulang sila sa maayos na armas at kagamitan, pero nagtipon sila ng anumang mayroon at naghanda. Sa pamamagitan ng pagtutulungan at determinasyon, napatay nila ang kanilang unang boar. Matapos marinig ang buong kwento, nagtaka si Baron Granville kung bakit tila ayaw itong ibahagi ni Rodan. Para sa kanya, isa itong kwento ng tapang at paninindigan, isang bagay na dapat ipagmalaki. Mahinahon na ipinaliwanag ni Jera na sa unang pangangaso ng boar na iyon, may isang kasama silang namatay. Hanggang ngayon, mabigat pa rin iyon sa loob ni Rodan. Maraming beses na raw niyang sinabihan si Rodan na huwag sisihin ang sarili, pero hindi nito mabitawan ang guilt. Naunawaan ni Baron Granville ang sitwasyon at humingi ng paumanhin sa muling pagbubukas ng sugat ng nakaraan. Bilang kabayaran, nagpasya siyang bigyan si Rodan ng gantimpala. Pinapili niya ito ng isang kahilingan at nangakong tutuparin yon. Nang marinig ito ni Alan, agad siyang na-excite. Para sa kanya, isa itong bonus na pagkakataon. Inakala niyang hihiling si Rodan ng simpleng bagay tulad ng alak para sa nayon. Ngunit iba ang hiniling ni Rodan. Hiningi niya kay Baron Granville na payagan si Alan na magtrabaho sa kanyang estate. Sa sandaling marinig iyon ni Alan, parang bumigat ang dibdib niya. Hindi iyon ang gusto niya. Kung gugugulin niya ang mga araw sa pag-uutos at pagtatrabaho sa estate, hindi niya matutupad ang pangarap niyang makita ang mundo sa labas. Parang lalo lang siyang matatali. Bago pa makapagsalita si Alan, sinabi ni Baron Granville na masyadong may kakayahan si Alan para maging karaniwang manggagawa lang sa estate. Sa halip, iminungkahi niyang maging manservant ito ng pamilya Granville, isang personal na tagapaglingkod na maninirahan mismo sa kanilang tahanan. Nabigla si Rodan. Malaking karangalan ng ganoong alok. Ibig sabihin nito ay tiwala at pagkilala. Hindi lang basta magtatrabaho si Alan, magiging bahagi siya ng mismong sambahayan. Ngunit sa gilid, malinaw na hindi natuwa si Cecil sa narinig. Halata sa mukha niya na hindi niya gusto ang ideyang iyon. Nag-ikot ang isip ni Alan habang sinusubukang mag-isip ng paraan para tumanggi. Ayaw niyang isuko ang kanyang kalayaan. Pero nang tiningnan niya ang mukha ng kanyang ama at nakita kung gaano ito ka-proud at masaya, nagdalawang isip siya. Ipinapahiwatig nito ang mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Sa huli, nagpasya si Alan na tanggapin ito. Kinabukasan, inihanda na ang lahat para umalis siya patungo sa estate ng Baron. Nagtipon ng buong nayon para magpaalam sa kanya. Marami ang nalungkot, lalo na ang kanyang kapatid na si Mash. Hayagang umiyak si Mash at sinabi na mamimiss niya si Alan. Ang kapatid na babae nilang si Milo ay masyadong bata pa para ganap na maunawaan ang nangyayari, kaya nanatili siyang tahimik at kalmado. Nalungkot din si Krina sa kanyang paglisan. Bilang paalam sa kanilang sariling paraan, nagpasya silang magkaroon ng isang huling duel tulad ng dati nilang ginagawa. Bumuo ang mga taga-nayon ng bilog at maingat na nanood. Habang nagpapatuloy ang duel, napansin ng mga tao ang isang kakaibang pangyayari. Unti-unting nakukuha ni Alan ang kalamangan. Karaniwan, mas malakas si Krina at halos palaging panalo. Ang dahilan ng pagbabagong ito ay isang lihim na iningatan ni Alan.
Gumamit siya ng 20 magic stones para lumikha ng isang hawk. Ang mahiwagang nilikha na ito ay labis na nagpabilis at nagpatalas ng kanyang galaw. Mas mabilis at mas eksakto siya kaysa dati, at dahil dito, nakasabay at napagtagumpayan niya si Krines sa duel. Sa huli, panalo si Alan. Pero hindi niya inangkin ang buong panalo. Tinawag niya itong draw at sinabi na aayusin nila ng maayos sa susunod na pagkikita. Ngumiti si Krines sa sinabi niya at halatang nakabawas ang lungkot niya. Pagkatapos ng duel, lumapit si Dog Ora kay Alan nang hindi masyadong nagsasalita. Iniabot niya rito ang isang daga bilang pamamaalam. Kitang-kita na ayaw ipakita ni Dog Ora ang damdamin. Kaya iniiwasan niya ang tingin at mabilis na umalis pagkatapos ibigay ang regalo. Sa wakas, dumating na ang oras ng pag-alis. Nagtipon ng buong nayon habang kasama ni Alan ang kanyang mga magulang papunta sa labasan. Pinayuhan siya ng mga magulang na siya ay masipag at may kakayahan, ngunit sinabihan siyang huwag magpuwersa ng labis, humingi ng tulong kapag kailangan, at alagaan ang sarili. Pagdating sa tarangkahan ng nayon, nagpaalam sila ng maikli. Walang mahabang talumpati, malinaw ang ibig sabihin sa kanilang mga ekspresyon. Pumasok si Alan sa karwahe ng Baron. Habang unti-unting lumalayo ang karwahe mula sa nayon, tumingin siya pabalik ng huli. Unti-unting lumalayo ang mga pamilyar na bahay, ang mga bukirin, at ang mga taong humubog sa kanyang buhay. Isang luha ang damaloy sa kanyang mukha, hindi dahil sa lungkot lamang, kundi sa ginhawa at determinasyon. Naiintindihan niya na ang pag-alis sa nayon ay hindi katapusan, isa itong panibagong hakbang pasulong.